kumbaga sa garapalan eh. Kernel, Yes, sir. tatanga-tanga yung mga tao mo. Wanted sa radyo. Isang magandang Martes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. Unang araw sa buwan ng Agosto at welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng palatuntunang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na pon kanimo, Idol. Luzon, Visayas, Mindanao, mga gigong manamog mga Bisaya, maayong hapon sa inyong tanan nagapaminaw karon sa Radyo 5 og nagatong sa Action TV Channel 41. Daghang salamat. Labi na kanang mga nagatanaw sa Facebook page na Raffy Tulfo in Action. Daghang salamat. Mga OFW, mabuhay kayo mga ma'am, mga sir. God bless. Okay, at sa mga gusto pong magreklamo, bukas lang po yung aming Action Center Lunes hanggang Biyernes nga, kasi nga naman, Idol, may nagpupunta pa rin na weekend. Oh. So para naman di sila mahirapan at mapasubo na weekends biglang pupunta dito, sarado tayo. Lunes hanggang Biyernes po mula alas 9 hanggang alas 2 ng hapon. At ang aming pong Action Center ay matatagpuan sa TV5 Media Center, Reliance Street, corner Sheridan, Boni, Mandaluyong City. Alright? Okay. Ayan. Clear na yung mikropono. Malikot yung mikropono ito. Sige. Very good. Malikot. Anyway, ito na po ang ating pinaka-aabangang sumbong at aksyon. Sumbong at aksyon sa Wanted sa radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, nandito po si Mrs. Rosie Raagas para Mrs. ireklamo si Mister. Dahil si Mister daw po ay may iba ng mahal at hindi daw po ito nagsusustento sa kanya. Ang pinakareklamo talaga ni Mrs. dito ay sustento. Sustento. Okay. Ayaw magsustento ni Mr. Ma'am Rosie, magandang hapon. Magandang hapon din po, Ilan sir. po ang anak ninyo? Dalawa po, sir. Dalawa. Alright. Ilan taon po yung mga anak nyo? Ano po, 13 tsaka 14 po, sir. 13, 14. Mga babae, lalaki? Lalaki at tsaka babae. Lalaki, babae. Okay. So, nag-aaral po. Opo. Ito pong si Sir Adam, ayaw po magsustento. Hiwalay na ho kayo ngayon. Hiwalay na po kami, sir. Okay. Magkasama na po sila nung kabit niya. Alright. Saan po nagtatrabaho itong si Sir Adam? Sa South Seas Cargo po, sir. South South Seas Cargo. Seas Cargo. OFW po siya? Hindi po, sir. Sa dito. opo. Local. Sige, usap po muna kay ma'am. Baka mahilot natin sa magandang pag-uusap at makumbinsin nyo siya na magsuporta na. Sige, nasa telepono na ho siya. Hello. Ako muna ha. Anong sinasabi mo, hindi ako nagsusustento sa iyo? Bahay niyo, ako nagbabayad, ilaw, pagkain, ano ko bang kulang doon? Sabihin mo sa akin na hindi ako nagsusustento. Ano ba yun? Nagsusustento ka nga, kulang. Magkano lang? Ano bang sustento ang gusto mo? Kasi ako, nag-maintenance ako. Magkano na yung gamot ko monthly? 6,000 plus. Saan ko kukunin yun? So, ibigay ko sa iyo lahat. Okay. Makasingit po. Makasingit muna. Ma'am Rosie, magkano ang natatanggap mong sustento para sa dalawang anak ninyo mula kay Mr. Raagas? Ano po, sir? 10 or 11 po, sir. 10,000 a month. Opo. 5,000 bawat anak. Hindi po, sir, may bahay po pa kami nirerentahan. Doon po sa 10,000, hindi pa kasama doon sa renta? Wala pa po. Okay. Magkano bang sweldo ni Sir Adam? Hindi nga po sabi niya, lang daw. Hello, Sir Adam. Magkano bang sweldo niyo, sir? 16,400, sir. 16,400 a month. So, binibigyan mo yung 10,000 doon sa kanya. 10 to 11, sir. Minsan nagdadagdag, humingi pang dagdag yung mga bata. Pinapadalan ko pa yan, sir. Okay. Ma'am Rosie, kung tama hong sinasabi ni Sir Adam, mukhang, kasi i-ano natin dito i-base doon sa sweldo niya. Sir, may pa po kami, may truck po pa po kami dalawa na business. Ganito makinig ka kasi. Okay. Yung sasakyan kasi na yun, hinuhulugan pa yun. Wala akong kinukuha doon sa isang malaki.
Okay, well, doon sa trucking business, dapat conjugal ho yun. Kasalo Opo. kayo, di ba? Opo, sir. O ba dapat hati kayo sa kita ng truck? Magkano bang kita ng truck, Sir Adam? Ang sa sasakyan, sir, yung maliit na binabayad sa amin. Hindi, magkano po 10,000 po yung kinikita ng dalawang sasakyan? Hayaan nyo na po yung sa sweldo mo kasi doon sa sweldo mo, yung sasakyan tama na na po isang siguro yung malaki. 10,000 dahil 16 ka sir. mo yung sweldo mo, ano? So 10,000 na suporta para sa dalawang anak mo, mukhang sapat na ho yun. Pero doon po sa income ng truck, kailangan po hati kayo. Magkano bang kita ng truck? Yung isang truck, sir, wala akong kinukuhang income nun kasi minsan ang biyahe nun negative pa. So wala talaga akong nakukuha doon. Naguhulog pa kami doon, sir. Ako hindi siya naguhulog, ako naguhulog noon. Okay. Kasi inutang ko yun sa book ko yun, sir. So pangalan ko yung nakataya doon. Tapos Bakit di mo nalang ibenta kung ganun? Hindi, wala palang kita, kamo. Sakit lang pala sa ulo. Yun nga, sir. So pinapatuloy-patuloy ko lang yun kasi sabi ng boss namin, sige lang daw, okay lang daw kung anong mayroon. I don't think so, sir. Sorry, sir. Hindi ako maniniwala na i-maintain mo yung truck mo ng negative, na palugi ka. I don't think so. Kung gusto niya, sir, kung ayaw niyang maniwala sa akin, sir. Hindi, sir. It's not for me to say na hindi ako naniniwala. Ang sinasabi ko lamang dito, dapat maging conjugal property po yung mga ari-arian ninyo, meaning hati po kayo sa gastos, maging sa pagkalugi at kung ano paman. Ang sinasabi mo, lugi, pero ayaw mo papakita yung mga papeles sa kanya. Wala akong papel na hinahawakan nun. Kasi Hindi nga, anong klaseng patunay na talagang nalulugi ka? Meron ka bang pinapakita sa kanya mga dokumento, resibo na to prove na talagang negative yung maliit na truck? Yung ano na yan, sir, yung dokumento, sir, nasa office lahat yan. Wala akong pinaghahawakan yan. Yung monthly, yearly, ano lang kami, sir. Ano ba itong truck? Pinaparenta nyo saan? Sa kanila din po, sir. Sir, ang pinakamaganda nito, sir, pumunta kayo sa barangay at doon po sa barangay, ibulat-lat nyo po lahat ng mga papeles, dokumento, libro, tungkol po doon sa operasyon ng truck na sinasabi mo nalulugi. At doon sa hindi nalulugi na truck, kung yan po ay kung magkano makita niyan, hati agad kayo on the spot. Ayun nga, sir, kung gusto niya, sila lang kumuha ng sasakyan, siya na bahala mag-maintain, siya bahala kumuha ng pinsan. Sinasabi niya, yung sahod ko sa akin na lang, para yun, lahat yung sasakyan sa kanya na lang kung hindi siya maniwala sa akin. Hindi, sir. Nasa batas natin, porsyento ng iyong kinikita, mapupunta po doon sa mga bata. Meron po dapat na suporta sa mga bata. Yun, sir. Okay? Sa nakikita ko po, kung 16,000 yung sweldo mo, 10,000 na mapunta doon sa dalawang bata, mukhang tumutugma ata sa kung ano man yung sinasabi sa ating batas. Offhand, ano po. Pero doon po sa income sa truck, ang pagkakaalam ko niyan, dapat hati, conjugal property nga po ang tawag dyan eh. Oo nga, sir. Diba? Sir. Pero Now, may mga maintenance pa kayo, sir. Hindi naman it doesn't matter. Kaya nga po. Pero hindi ko po ubusin yung oras ko para mag-computan ho tayo doon sa income ng truck. So ang pinakamaganda ho nito, doon ho sa income ng truck, siguro punta kayo sa isang barangay at doon po sa barangay na yon, maglabasan kayo ng mga dokumento, papeles, para magkaalamanan kung kumikita ba o nalulugi yung truck. At ang advice ko sa iyo, kung yan pala ay nalulugi, ba't ka pa nagtsatsaga, hindi dispatcha mo na lang yan. Di ba? Yun nga, sir. At saka po, isa pa po, sir, yung kabit niya post ng post kung ano-anong pinopost, sir, sa Facebook niya. Sabi niya, matanda, pangit daw, utak talang ka, abnormal daw. Okay. Kasal ho kayo ni Mister. Opo, sir. Ba't hindi mo po idemanda sila? Yun nga po, kasuhan. Gusto ko kasuhan po Pwede yung... niyo po kasuhan kasi kasal po kayo, di ba? Opo, sir. Ngayon, alam mo kung saan sila nakatira. O di magdala ka ng pulis, puntahan mo sila doon sa bahay at pahuli mo silang pareho. Opo, sir. Alam mo yan, Mr. Raagas? Sir, yung mga social media kasi na minsan, sir. Sir, let's not talk about social media. Forget about the social media. Ang sinasabi ko rito ay kung ano yung nakasaad sa batas na kanyang karapatan, hawak-hawak niya po yung marriage contract ninyo, pupunta siya sa mga pulis at pupuntahan kayo dyan sa bahay ninyo, nakasama kang kabit mo, at pwede ka ipapa-aresto right then and there. Yan po ang ibig ko sabihin. Hayaan mo yung social media. Okay lang naman yun, sir. Kung yan naman gusto niya, wala namang problema sa akin. So okay lang na pa-aresto ka ni Mrs.? Wala namang problema yun, sir. Siyempre, karapatan niya yan, sir. Okay, Mrs., hinahamon ka niya. Karapatan mo rin iparesto siya. Talaga po, sir. So, Kasi paparesto mo? sobra-sobra na po ginawa nila sa akin. Nananahimik po ako, sir, eh. Okay. Nananahimik ka?
Tapos nagpost yung kabit niya na ganun. Utak talangka daw ako. Ngayon nila malalaman kung sinong utak talangka. Tama ka. Very good. So, doon po sa pagsasampa mo ng kaso laban sa kanila, tuturuan kita pagkatapos ng programa, hindi natin sabihin on air Opo. na alam ni Mr. Ragas yung plano natin. Tuturuan kita kung papaano mo sila makasuhan at mapakulong. Okay? Opo, sir. Kung talagang desidido ka. Decided po ko, sir. That I can help you. Alright. Doon naman sa suporta, yung sa 10,000 misis, na 16,000 yung sweldo niya, mukhang tama na siguro yun. Opo. Siyempre, para may matira din sa kanya. Di ba? Kasi alangan ba naman sa samsam yung lahat na wala na matitira sa kanya. Opo. Pero doon sa income sa truck, dapat to 50-50. Paano malalaman kung magkano ang kita ng truck? Doon nga po dapat sa barangay kayo magkwentahan. Kung hindi na, pwede rin po sa korte. Opo, sir. Ipapasabi na ng piskalya yung mga dokumento at doon sa piskalya magkaalamanan. Opo. Kung magkano yung tunay na income at doon kayo magkahati-hatian. Okay? Opo, sir. Alright, Mr. Adam Ragas, nakikinig po Okay, kayo? sir. Okay, sir. Okay? Okay, sir. Ganun na Okay, naman sir. po. So, ready ka na bang Okay, sir. maaresto ni Mrs. Ragas? No problem naman, sir. Kasi kung alam naman, kaya naman yan buhayin yung mga bata, anong problem naman yan? Okay. Wala naman problema sa akin, sir. Okay. Mrs. Ragas, okay daw sa kanya na mapakulong mo siya kung kaya mo rubuhan yung mga bata. Parang hinahamon ka niya. Kaya mo bang patulan yung hamon niya? Sige, gagawin ko lahat. Gagawin mo na. Sige, wala naman problema yan. Bubuhayin ko anak natin hanggat kaya ko. Actually, doon pa lang sa truck, buhay ka na eh. Opo, Halimbawa, sir. nakakulong siya. So, yung dalawang truck, hati kayo noon. Opo, sir. Di ba? Opo. Pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin. Halimbawa, ibenta mo, and then pagkatapos ng mga benta, di yung process nun, yung kalahati, ibigay mo sa kanya, kahit na nasa kulungan siya, yung kalahati sa'yo. O Opo, may kita sir. ka. Or, ipagpapatuloy mo yung operation ng truck, basta't yung kalahati ng income nun, ituloy-tuloy yung bigay mo sa kanya. Opo, At sir. yung kalahati mapunta sa'yo, buhay ka pa rin. Kaya nga po, sir. Oh, di ba? Patay si kabit. Oo. Wala nga pong trabaho yun, sir, yung kabit niya eh. Ba't mo nasabi walang trabaho? Matagal na po yan, mula nung nagsama sila, wala siyang trabaho. Hayahay lang sa bahay nila, doon sa Okay. Sige, ganun na lamang po. Ma'am, kung gusto mo talagang kasuhan sila, then meron po kami maibibigay na advice sa inyo. Opo, Alright? Opo, At sir. doon po sa income ng truck, ipapabarangay nyo po or ikukorte din po yan. Opo, so, dalawa sir. pong option nyo dyan. Okay? Thank you po, sir. Mr. Ragas, salamat po sa time na binigay nyo sa amin, sir. Sige, sir. Magandang hapon po, Sir Adam. Afternoon, sir. Afternoon, Sige sir. po. Ma'am, punta kayo doon sa kabilang booth para maturuan kayo ng mga reporter namin kung paano kayo makapagsampa ng kaso at mahuli nyo sila sa akto at mapusasan sila pareho. Okay? Opo, sir. Thank you Magandang hapon po. ma'am. Yes, ma'am. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887 Tulfo o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, at ang sumbong at aksyon na ito ay niatid sa inyo ng Bibo Cheese Dog. Family robbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports, pamigoreng ng Indomie siksikliglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At may isa pa tayong bisita si Mr. Jason Nimo para ireklamo niya, idol, yung plaka ng kanyang motor na nawawala na. Nahuli daw po kasi siya at tinubos na niya yung kanyang violation, kaso mulang nawawala na yung plaka ng kanyang motor. Sir Jason, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rapi. Alright. Sir Rapi, ang nangyari po kasi nito, nahuli po ako ng no left turn dito sa may Shaw Boulevard po. Okay. So, natikitan po ako. Ay, nagpapatikit po ako talaga. So, Okay. expired po kasi yung license ko, sir. Kaya po ako Alright. kaya po, binaklas po yung plaka ng motorsiklo ng kumpanya na ginagamit ko, sir. Binaklas nila. Apo, binaklas po. Pinabaklas ko na po. Bakit po binaklas? Kasi expired po yung license ko po talaga, sir. Yung bang So, na- nung after, ang nangyari na po, sir, July 20 po ako nahuli, sir, no? Ang nangyari po, etong July 26, sir, tinubos ko na po yung plaka. Kasi hindi ko nga po pinalam sa kumpanya namin, sir, na nabaklasan Nung po ako ng tutubusin plaka, mo, sir. ayaw. Nung tutubusin ko po, yung plaka po ng motor na gamit ko, sir, hindi po nila mailabas, sir, dahil nawawala daw po. Nabayaran ko na nga po, sir, eh. Ang nangyari po, pinabalik-balik po nila ako, sir. Hindi Sige ko po makuha yung plaka, sir. Sige po, si Traffic Enforcer Louis Caico, ito po yung nanghuli sa inyo. Opo. Mr. Caico, magandang hapon. Sir Louis. Magandang hapon po, sir. Si Rafi Tulfo. Hapon na po, hapon. Sir, nasa na po yung plaka ni Mr. Jason Nimo? Sir, ganito po ang nangyari po dyan.
yung plaka niya po, pagkahuli ko po nung araw na yun, pinasok ko po sa loob ng opisina po namin. Okay. So, nandoon po yung record, naka-record po sa loob. Okay. Opo, naka-record po yung, yung plaka po. Mm. So, ngayon, naipasok na po yung plaka doon. Ngayon, hindi na po namin alam, hindi ko na po alam kung ano po ang nangyari sa loob ng Aba, hindi niya po kasalanan yon. Kasalanan niyo na po ikaw at saka yung City of Mandaluyong. So gumawa kayo ng paraan na para mapalitan po yung plaka niya. Mabayaran. Okay, Sir Tulfo, Opo. nakasettle po, sinesettle na po ng office dyan. Ng Sinesettle office na. po namin. Sir, Sinesettle na raw. ang gusto rin po kasi nila mangyari, sir, ako po yung magpapapidabit of loss, sir. Ako pa rin po yung mag-aasikaso ng plaka, sir. Sir, may trabaho po ako, sir. Hindi ko na nga po mahalo yung trabaho, sir. Hindi na nga po ako makapasok ng Tama. trabaho. Ganun lang. Sige. Opo. Okay, so ano masasabi mo, Mr. Kaiko? Sir, doon na lang po sa opisina. Ako na lang po kakausap sa kanya. Sandali lang po para makasiguro tayo. Si Ma'am Ana Pahilga, Deputy Head City MO Mandaluyong. Miss Ana, magandang hapon. Hello, Miss Ana. Magandang hapon po, Ma'am Hello po, Ana. good afternoon, sir. Opo. Dalawa pong tanong ko. Una po, nasa ordinansa ho ba ng Mandaluyong na kapag expired po yung registration, tinatanggal po yung plaka sa mga nahuli? Hello, sir. Apo. Ako po si Ana, assistant ni... Kaya nga po, ang tanong ko mga po na nasa... Pwede po nandito si Sir Alex Santos, sir. Sige, kausapin ko po si Sir Alex. Yes, sir. Opo, Yes, opo. sir. Okay. Sige. Hello, magandang hapon po. Sir Alex, si Rafi Tulfo po sa Radio Yes, sir. 5 sa Mantas Opo. Radio. Sir Alex, ang tanong ko nasa ordinansa ho ba sa Mandaluyong na kapag nahulihan po ang isang motorista doon na expired yung registration, ang plaka ay binabaklas? Sir, meron po kasi kaming pinasok na MOA before between the LTO at saka ang then Mayor Benner Abolos po na in-authorize po kami na magtanggal po ng plaka. Kasi may mga special cases po tayo na katulad ho niyan, expired license or kaya hindi dala yung license. Wala ho tayong way para makumpel ang nahuli na panagutan niya yung kanyang violation. So it's either impound po or tatagalin po yung plaka. It's either impound o tatanggalin ang plaka. Opo. Ano pong pinagkaiba noon sa titikitan na lang po siya? Sir, kasi wala ko tayong pagbabasihan ng ticket kasi pagpalagay na po, wala yung kanyang lisensya. So, yung information po... Hindi niya po dala yung lisensya Dala ko po niya. yung lisensya ko, sir. Expired lang po. Example lang po. Expired lang po yung lisensya ko, sir. Mag-renew nga po dapat ako nun, sir. Napadaan lang po ako, na left turn po ako. Kaya lumaki na po yung kaso ko. Pero pinabaklas ko naman po yung plaka ko, sir. Okay naman po nabaklas din, sir. Ang ano ko lang po, yung pagtubos ko po, hindi ko pa po... Nagtatanong lang ako para Ay, sa sir, sige kaalaman. po. Kaalaman ng marami. Sige Mamaya po. na yan. Thank you, sir. Pasensya na po. So, anyway, sir, Opo. I would suggest na dapat itigil nyo na po yung ganong klaseng patakaran, number one, para maiwasan na po itong ganitong klaseng mga insidente na nawawala po yung plaka unless kung meron po talaga kayong magandang sistema na ini-store yung plaka sa isang lugar na hindi nawawala. Ano po? Opo. At naibabalik po doon sa tinitikitan Sa nagke-claim po. o nagkiklaim. Ano po? Opo. And then pangalawa, sir, that would create confusion at the same time na hindi malalaman, hindi alam ng mga traffic enforcer ninyo kung ano po talaga ang dapat gawin at saka nitong mga motorista. And thirdly, diyan po ang pinag-uugatan ko minsan ng korupsyon. Opo. Tatakutin kasi kapag hindi ka nagbigay sa akin, itong plaka mo, kukunin ko. Opo. Mas malaki-laki nga mahingi kapag, di ba? Tama po, naiintindihan ko po. Meron threaten na babaklasin yung plaka. Anyway, sige, tapos na tayo dyan. Opo. Now, dito ho sa reklamo ni Mr. Jason na nawawala po yung kanyang plaka at hindi niya po kasalanan at kasalanan po ng inyong traffic enforcer at ng City of Mandaluyong. Paano po na maayos natin to, sir? Ang pagkakaalam ko po, nag-usap na po yung nagko-complain po si Mr. Jason at saka yung po yung isang staff namin dito. Papanagutan po namin yung pagpoproseso ng kanyang license sa LTO para and ang humihinga po kami sa kanya ng 1 week para kasi yun po ang binitawan sa aming salita ng LTO na 1 week daw po yung processing. 1 week. Opo. Alright, pero hindi po dapat siya maabala, sir, dahil hindi Tama niya po. kasalanan yun. Opo. Alright, kasi ang sinasabi niya, pinakukuha ng panahuli siya ng affidavit of loss. Opo, yun nga po. Ako pa rin po yung mag-aasikaso, sir. Siya po Ganun. mag-aasikaso. Kasamahan lang daw po ako ng abogado nila, sir.
May bayad ho yun at Kaya hindi malaki po ako abala. So mas maganda sir, dapat hindi na siya naabala dahil hindi naman niya kasalanan yung pagkawala ng plaka, di ho ba? Opo, So opo, papuntahin tama ko na lang po dyan sa inyo sir at mag-usap kayo. To one time lang po ang pagpunta niya para hindi na siya kailangang magbalik-balik pa. At Opo, Sir matulog Rafi, siya. wala akong problema. Sige Antayin po. ko po siya. Okay, ngayon po, pwede ka pumunta. Opo, andito po ako. Sige po. Salamat po, Ay, Sir Alex. Ha? salamat din po. Magandang hapon po, Sir Alex. Sir Rafi, maraming salamat din po. Inaantay na Thank po you kayo ni po. Mr. Santos Sige po. doon. Magandang hapon po. Okay. Alright, sige. At isa pang kaso, pero bago yan, eto kasi idol talagang fan na fan daw ng programa. Avid fan. Itong si Joyce Pilea ng Binyan, Laguna. Lagi siyang nakikinig at nanonood sa atin. Ma'am Joyce, magandang hapon, Ma'am Joyce. Taga Binyan. At yung taga Hong Kong din na si Rosalie Barrientos. Marami mga Taga taga Hong Hong Kong. Kong. Oo, Mga batiin OFW. natin. Magandang hapon sa inyo, mga taga Hong Kong. Magandang hapon. O ito naman, taga Cavite, si Efren Mendoza. Ito, Magandang local. hapon. Mga taga Cavite. Local. Oh, buenas tardes. Ayun. Oo nga pala. Ano dyan eh. Medyo no? Bacano dyan sa Cavite. Marami tayong listeners dyan. Mahal na mahal po namin kayo mga Caviteño, mga sir, mga ma'am. Tama. Ito naman, kababayan ko pala to. Aba, nagpapabati si Timmy Beliesa Pulyon ng Iriga City. O taga-Iriga ako, kaya kababayan mga ko to. taga-Iriga, magandang hapon, lalo na kay Timmy Beliesa Pulyon. Pulyon. Ayan. Ano ba yun, sir? O ma'am yan? O nga, no? Kaibigan mo, hindi mo alam. Hindi, Ah. pinaano ko to sa OJT, yung mga Okay. nagpapabati sa atin. Baka, Pinasulat ma'am, ko. Ma'am Timmy. Pwede. Oh, sir. Basta, Kaya nga. po na lang. Oo, sinulat Timmy lang po. ng Magandang OJT hapon. natin. Okay. At syempre, batiin ko din kasi nagpapagaling ngayon yung dentista ko, si Doktora Catherine Ann Borja Katakis at yung kapatid daw niya laging nanunood si Christopher Borja at saka ang wife nitong si Dr. Cheryl Villarreal. At may bisita tayo dito. Okay, dalawa. Si Maria Cecilia de Guzman. Ito po yung nanay ng bata at nandito sila idol para makuha na po yung kanyang anak na 5 years old mula sa kanyang dating kinakasama. Okay. Ma'am Maria, magandang hapon. Magandang hapon po. 5 years old po yung anak ninyo. Nasaan po yung bata ngayon? Nasa tatay po. Saan po yung tatay ngayon? Nasa Greenwoods po, sa Cainta. Binuhod sa kainta. Ayaw po ibigay sa inyo. Bakit ho? Nagmamatigas. Ayaw ibigay. Bali po kasi nakikiusap naman po ako sa kanya na every Friday, ibigay niya sa akin yung bata. Kasi po, galing po ako sa ibang bansa eh. Nung umuwi po ako, hindi ko na po nahihiram yung mga bata. Tapos lagi siyang may dahilan kahit daw Sabado tsaka Linggo may pasok. Ang akin naman po, pakiusap ko na every Friday sa akin yung mga bata. Kasal ho ba kayo? Hindi po. Ina-acknowledge ho ba sa birth certificate na siya ang tatay? Yung bata? po, opo. Okay. Yung pong isa, pero yung isa po hindi. Okay. Sa akin po. Ito yung kinukuha nyo, naka-acknowledge siya bilang Opo. tatay. But still, hindi kayo kasal. Hindi po. Sige, Mr. Richard Francis Blesser. Nasa linyang telepono na. Makakausap natin. Sir Richard, magandang hapon. Hello, sorry po hindi po ako yung Hello po. asawa. Sino ho kayo? Ako po yung yung lola po. Lola. Okay, sige Lola. Nandyan ho ba yung anak ni... Yes po. Ano pa, Sir Richard. Yes po, sir. Sir, usap muna kayo. Ma'am, usap kayo. Hello, Chet. Yes. Diba, lagi ako nakikiusap sa'yo na sana kahit every Friday, yung mga bata sa akin. Pinapahiram ko naman sa iyo. Kaya nga Hindi. nandito ka kay nanay. Ang Hindi. problema kasi gusto mo iuwi sa iyo. Oo, which is syempre nag-aaral gusto mo yung mga iuwi bata. sa akin yung mga bata. Kahit 3 araw lang. Pero ang ginagawa mo, lagi kang may dahilan. Lagi mo Tama, wala sinasabi, kang dahilan. hindi, Alam lang, eskwelahan meron po ako, yan. Meron may po silang message remedial. kayo sa akin. Ano naman pong... Na lagi ako nakikiusap sa inyo Sige, na ikaw kahit muna. Sabado, Sunday uuwi ko ng hapon dahil alam ko may pasok. Lagi ako nakikiusap sa inyo. Anong sabi nyo sa akin? Kasi may pasok ng Sabado, Sunday. Sabi ko kahit Totoo minsan naman, lang. meron sila Tapos minsan, kapag sasabihin ko, please naman, meron ako mga message. Marami ako message pa galing sa Ma'am, iyo. gusto mo tapusin ko na yung kalbaryo mo? 5 years old yung bata. Karapatan niyo po dapat na yung custody ng bata mapunta sa iyo. Gusto mo kunin natin? Opo, tapos po gusto ko po sana yung lalaki ko, Ilan taon yung lalaki? 7 po. Gusto ko, kasi po, ang usapan namin, hati kami. Sa akin yung babae. Doon po sa 5 years old, matik ko sa iyo yun. Pwede natin kunin yun.
kahit na bukas, nasa batas natin yon. Magpakita ka ng birth certificate, then sa iyo na yung bata. Narinig mo, Mr. Richard, sir? Yes po, sir. Meron kasi tayong bata 7 years old below, yung bata, automatic kapag nagkahiwalay ang mag-asawa, mag-boyfriend, live-in partner, saan na rin napupunta? Opo, sir. Actually, sir, naintindihan ko naman po yung legality. Okay. Ang nangyayari lang po kasi, kaya ako naman po kasi naman po pabayaan ko po yung anak ko po. Siyempre, kahit masaway ko na po yung legality, ang nangyayari po kasi, siya po yung nagpabaya sa anak niya, sir. Actually, dinadalaw niya po dito, sir, ng Friday. Inahayaan ko naman po. Ang problema, gusto niya pong iuwi sa kanila, which is nag-aaral po pagdating ng Sabado po. It doesn't matter. Ang mangyari, sir, pag-aaralin din niya yung bata. So, this time around, mababaliktad na ngayon sitwasyon. Ikaw na ngayon ang pupunta sa bahay ni Ma'am Maria para dalawin yung bata. At pagkakaroon ka ng karapatan na dadalawin yung bata. However, yung kustodiya, hangkat wala 7 years old, yung bata, yung 5 years old na yan, ay nasa kay Maria. Alright? Sige po. Okay. Doon sa 7 years old, 7 years old below, pwede pa rin kay Ma'am Maria yan, kung tutuusin. Sir, ang gusto ko lang po, yung sa 7 years old ko po, every Friday po, ibibigay po nila sa akin yon hanggang Sunday po. Bigyan ka ng karapatan na mabisita o mahiram? Opo, pahiram po sa akin. Kasi ang ano po namin, usapan namin, hati kami. Okay. So, yun lang pala, Sir Richard, mababaw lang yung kanyang kahilingan. Yun nga Pagbigyan lang mo na, every weekend Sige lang po, daw sir. panahiramin. Sir, ako rin naman din po kasi pagka nagpupunta ako sa kanila, ayaw nila pahiram yung bata sa akin, sir, nung nasa kanila. Kaya nung huling binigay sa akin, chance ko na po makuha yung bata. Hindi na po ako nagdalawang isip. Hindi po totoo yan. Nung pong umuwi ako last year, December, tapos po January, may sakit yung mga bata. Ang sabi po ng doktor, wag po daw papasukin. Sumugod po siya sa bahay. Sumugod siya at nagbubunga nga siya doon. Sabi niya, sinong doktor ang nagsabi niya na may sakit ang mga bata, ididimanda ko. At kinuha niya po yung mga bata. Wala naman po ako magawa. Kasi yung mga bata nagiiyakan na. Kaya binigay ko po sa Ako kanya. dyan, yung bata miss gusto sumama sa akin. Iniiwan ko si Kenzie, ayaw daw niya maiwan dyan. Okay, yung 7 years, yung 5 years old muna, mapupunta na sa iyo yun, Miss Sa akin Maria. din, sir, hiling din po ako na pagka Friday, mahiram ko din po yung isang babae, Ay, hindi sir. po. Hindi ako papayag po. Kung gusto May po karapatan niya, din po ako, sir. tulad po ng ginawa niya sa akin, siya ang pumunta sa bahay at doon niya rin bisitahin yung bata. Pero kung Kasi, sir, dadalhin ganun po din niya, yung hindi gusto na. niya sa akin sa 7 years old. Hindi. Pagdating ho doon sa mga visitation, yan po pwede natin idaan sa MSWD. Kaya nga po may MSWD at barangay para doon ho pag-uusapan yan tungkol sa visitation rights at sa hiraman ng bata. Ano po? Sila po, yan po yung Kasi unfair dapat naman na po yun, ahensya. sir, na yung sa akin, hiramin niya, tapos yung isa, hindi niya po pahihiram sa akin. Diba, sir, napaka-unfair naman po ng ginagawa niya. Dapat din, Miss Maria, papahiram mo rin. Hindi po, ako po wala pong problema sa akin. Wala nga po silang narinig sa akin eh. Sa akin lagi ako nag-please po sa kanila pero lagi po silang may dahilan. Hindi, kaya nga, ma'am, tapusin na natin to, napapahaba na ho tayo. Yung pong 5 years old, mapupunta ho sa inyo yan, kukunin po natin yan, tutulungan namin kayo. However, ang kahilingan naman po nitong si Mr. Richard Francis, magkaroon naman siya ng karapatan na mabisita yung bata at mahiram din. In the same manner, yung pong 7 years old na nasa kanya, bibigyan ka niya ng karapatan na mahiram din yan, mabisita. Kumbaga, give and take po to. Wala naman pong problema sa akin Okay, pero walang hanggang problema, tapos salita na. lang po siya eh. Hindi, kaya nga po, ang magmamonitor po niyan, yung MSWD. Alright? Imamonitor Okay ng MSWD yan at ng barangay para masiguro na matutupad yung usapan na yan. Okay. Magandang hapon po, Miss Leonor de Guzman, Municipal Yes, Social magandang Development hapon po. Officer. So, ma'am, kayo po magmamonitor para masiguro po yung hiraman at yung visitation sa bata and both parents ay matutupad. Di ho ba, ma'am? Yes, sir. Gagawa po kami ng kasunduan dito sa aming munisipyo para po doon sa paghihiraman ng bata nila. Pareho silang paper na witness po kami. Okay. At yun po ay malalaman nila yung kung ano na pagkasunduan regarding doon sa hiraman ng bata. Although napakahirap po natin gawin yan na sana ay maintindihan nila. Aha. Kasi ang nahihirapan po dito pag anong hiraman, Yung bata. yung bata mismo. So sana po doon sa both parents, magkaintindihan sila sa pag-uusap namin dito sa munisipyo. Okay. Para naman po sa ganun, kasi naririnig ko na may sakit na. Ganyan po mangyayari kalimitan. Yung pong hiraman, lalo na yung layo kung saan man nakatira sila. Okay. Kung hindi magkapareho yung tirahan nila dito sa Cainta, sa Greenwood. Okay. Opo. Pero yung pong pagkakasundo nila sa hiraman,
mag-uusap po muna kami dito para po Okay. katunayan. Yung po magiging ebidensya na talagang pumirma sila doon sa napag-usapan nila. Very clear, very, very clear. Sige po, ganun lang po mangyari. So pupunta po dyan si Miss Maria, pati si Mr. Richard, at dyan po sa inyo mag-usap-usap tungkol Yes doon po, sa hiraman opo. ng bata. At yung sa 5 years old, mapupunta po sa nanay, yung 7 sa kay Sir Richard. And then both parents mayroong pong karapatan na bisitahin at hiramin both child. Ano po? Yes po. Siguro, sir, gusto sana namin para mas maganda, dalahin na rito yung bata sa tanggapan namin. Kisa naman pumunta kami dun sa bahay nila kasi dito rin po namin gagawin yung pag-uusap at yung pagpirma nila sa kasunduan. Sige po. Kung okay lang po dun sa kay sir, dun sa lalaki, Okay. kung saan namin kukunin sana yung bata. Sir Richard, Yes po, sir. doon na lang po, dalhin yung bata, doon na lang kayo magkita-kita lahat at doon pag-uusapan. munisipyo ng Kainta. Kailan po kaya yun, sir? Kasi may pasok po yung lalaki. 5 p.m. po siya umuwi. 5:30. Kailan daw po, Ma'am Leonor? Ano po bang grade, sir, yung bata? Grade 1 po, ma'am. Tapos yung babae naman po, kinder 2 po. Oo. So siguro pwede naman natin pakiusap sa teacher kasi para po hindi naman tayo mag-uusap ng after 5 o'clock. Ayun. Mas maganda po during office hours. So, siguro Yun. po kahit kayo Umaga po. mismo makiusap sa teacher na maka-absent yung bata para lang mapag-usapan natin ng maayos dito sa aming I agree. tanggapan. I agree. Oo, Apo. papayag Pwede naman po, siguro ma'am, ng Kahit kahit teacher. isang umaga, araw lang para- po. Yung isa lang po ang hindi makapasok. Hindi, ganitong gawin natin. Sige, off-air, pag-uusapan po natin yung scheduling at ipapaalam nyo po yan sa teacher. Siyempre, ibabouch po yan ng MSWD at papayag naman yung teacher. Okay, nakikita ko na yan. Sige, Sir Richard, gano'n na naman po. At least ang maganda, pumapayag ko kayo na magiging maayos itong pag-uusap na ito pagdating ho sa MSWD opisina. Okay, Sir Richard? Opo, sir. Wala pong problema, sir. Bilang mga anak. Ako rin Very naman po good. nagpupo sa kanya makita ang mga anak niya, sir. Very good. Nung panahon lang po talaga na nasa ibang bansa siya, lagi po daw siyang busy. Sige po. Sir Richard, kung gano'n, ako po'y humahanga sa iyo. Maayos ka palang kausap. Salamat po, Sir Richard. Tatawag ulit kami Salamat sa inyo. po, sir. Okay. Ma'am Leonor, tatawag ulit kami sa inyo. Yes, po. Salamat po, Ma'am Leonor. Okay po. Thank you po, sir. Salamat na lang muna kay Colonel Serafin Petalio II. Sir, Colonel, salamat po. Colonel, tatawag ulit kami. Colonel, thank you po. Apo sir, salamat po sir. Ma'am Maria, punta kayo dun sa kabilang booth para mag-usap-usap po kayo dun sa scheduling kung kailan magkita-kita sa MSWD. Siyempre, i-monitor din yan ng PNP para maging tahimik yung pag-uusap. Okay? Thank you po. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. Alright mga kapatid, at kung hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan, mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe nyo sa Grab. At sa mga kaibigan naman po natin na bus driver, jeepney driver, tricycle driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng Robust Energy Capsule. Wala po itong caffeine kaya siguradong safe. Ito po ay mabibili sa mga convenience stores and other leading drugstores and supermarkets nationwide. At ang Bitter Go po ay may sangkap na ampalaya extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes. Sinamahan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bitter Go na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. At sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong. Tumawag lamang po kayo sa 0917-562-3333 para po sa mga karagdagang impormasyon. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry All-Natural Nutritious Premium Health Drink from the Amazon Rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:38 ng hapon at katikati sa balat dulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang Fungisol. Uulitin ko Fungisol, kaya wag nang magdusa sa makating problema tulad ng eczema, mahapding hadhad, mabawang alipunga, kumakalat na an at buni nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na ang solusyon. Skincare Fungisol. Para naman po sa mabahong paa, mabahong kilikili, genital
odor at panglinis sa maduming mukha. Meron naman po tayong Fundi na sabon na pang-iwas sa mabahong amoy sa katawan at panghilamos sa mukha. For inquiries, call or text Fundizol hotline 0917 580-9035. Ang Fundisol at Fundi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fundisol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Philippine Standard Time, 2:39 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Sure Seal Elastomeric Sealant, ang pantapal na iwas crack. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang aksyon news update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 2:40 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Sinuguro ni NCRPO Chief Director Oscar Albayalde na walang anumang banta sa gaganaping ASEAN Ministerial Meeting sa darating na 2 hanggang 8 ng Agosto. Noong nakaraang taon pa umano nila pinaghandaan ang security plans para sa ASEAN kaya't handang-handa na umano ang Pilipinas na mag-host nito. Maghihigpit sila ng seguridad sa paligid ng 21 hotels na tutuluyan ng nasa 1,700 VIPs. Nasa 13,000 pulis naman ang i-deploy katuwang ang mga tauhan ng iba pang mga ahensya. Abiso pa ng NCRPO magkakaroon ng lockdown sa CCP complex simula bukas at pansamantalang pahihintuin ang mga sasakyan oras na may dadaang convoy ng VIP. May bahagi rin ng Rojas Boulevard na isasara sa August 8 para sa parada sa pag-iilaw ng ASEAN Lantern bilang selebrasyon ng 50th anniversary ng ASEAN. Philippine Standard Time, 2:41 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang aksyon news update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Mga tol, bawal ang tutulog-tulog. Huwag ka na doon sa magigising ka nga pero makakasama naman sa katawan mo at apektado pa ang lipunan. Dito ka na sa Robust Energy Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Philippine Standard Time, 2:42 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa.
Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. May 3 butas sa aming bubong. Malaki, maliit mga butas. Sa butas ng pantapal na gamit ay Sure Seal. Sure Seal ang pantapal na iwas crack. Iwas crack. Iwas crack. Sure Seal ang pantapal na iwas crack. Benji Paras po, umiwas na sa dati mong silat na mabilis mag-crack. Mag-Sure Seal na. Sure Seal, iwas crack, iwas tulog. Mula sa Jardine Distribution. Sure Seal ang pantapal na iwas crack. Para sa pantapal sa bubong, gutter o pipes, Sure Seal, ang pantapal na iwas crack. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, 1-2 sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Be in the ascendant. Influence behavior. Shape our culture. Drive the future. Ascendant.
The 2017 Media Congress, September 6 to 9, Baguio City. Discover the rising power of media. Learn how to harness it for the greater good. Be inspired by local and global thought leaders as they offer fresh perspectives. Ascendant. Register now at amsap.ph. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks. At patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. And happy birthday po muna. Okay, happy birthday po dito kay Jason Hiron. Ayan. Nakikinig daw po sila at habang nasa biyahe ang pagbati po ay mula kay Gab. Happy birthday! At sa lahat po ng mga nagbe-birthday, happy birthday din po sa inyo. And also, happy viewing nga pala kay sa beauty and skin doctor ko na si Doktora Kelin Conde C. At ito nga pala, i-announce ko din, mga kapatid, na ang i-maintain ko na lang na page kasi may mga account din palang naglutangan ng mga fake. Ito lang po yung official FB page ko, Nina Taduran Official. Okay, Nina, walang N. Okay, minsan kasi mahirap. Nina Taduran Official. Ayan, para sa kaalaman ng iba na yun lang po ang lihitimong FB page ko din. Kasi kung si Idol, Raffy Tulfo in Action, FB page ang official. Ikaw naman is, anong FB official? Eto, Idol. Sige, basahin mo. Para Nina Taduran. Kasi may mga naglutangan din pala, Idol, na mga FB page ako. So, Nina Taduran Official sa Facebook. Sabi sa'yo mamaya, Kaya nga, sa mahirap Sige. no? Oo. Basahin mo ulit yung official Sige, mo. ulitin ko. Nina Taduran Official. Wala kasing N, di ba? Medyo mahirap kasi sa Right. Facebook. So, Nina Taduran Official. O yun. May mga iba daw kasi, may mga nagsabi rin lang sa akin. Kaya buti na yung i-announce natin. Para makasiguro. Tama. Okay. Okay. Sige, at good news muna tayo ngayon, Idol. Good news. Sige, ang atin pong sulian ng bayan. Mga natatanging katapatan ng ating mga kababayan. Mga ipinamalas na kabayanihan kahit sa simpleng paraan. Handang ibalik ang mga gamit na kanilang natagpuan. Solian ng bayan ng Wanted sa Radyo 92.3 News FM. Okay, eto ba yung dati natin pinapanawagan na client? At least ngayon finally. Malalaman ko na agad kung sino seminarista sa kanilang dalawa. Alam mo kaagad? Oh, siyempre. Galing mong mag-profiling talaga. Ayan, no? Yung nakasalamin. Alam na alam kung sino yung... Although pareho kasi silang malaking mama Oo. Diba? Sige. Bag ito na may lamang Asus laptop, keyboard Yes. and documents. Yes. Oo, mahal pala yun. Ang course. nagsoli po nito si Mr. Ray Nabiong. Bayani. Oo, siya ang Bayani. bayani natin ng Jesker Taxi Plate Number WCO460. Ang may-ari po ay isang seminarista, si Mr. Kevin Lumberio, estudyante ng Our Lady of Angels Seminary. Soon to be a priest. Oo nga. Future priest yan. Anyway, una sa lahat, ibigay na natin yung laptop kay Mr. Lumberio, yung ating seminarista. Okay. Sir Lumberio, pakitingnan lang po yung gamit para masiguro yan po yung sa inyo. Yan. Okay, sinisilip mo, sir. Pakilabas lang po, sir. Mahal yung laptop mo, wag kang mahiya. Pinapakita mo, wag mo kinakahiya yung gamit mo. Mamahaling gamit yan, wag kayong mag-alala. Hindi pipitsugin yan. Asus yan. 35,000 yan pag brand new. Pati mga papeles nandyan. Okay. Mas iunan yung papeles kaysa dun sa laptop. Yung laptop, sir, labas natin. Yan. Ayan ang laptop. Yan po yung laptop nyo? Opo. Okay. Opo. Yan. Okay, yung katabi nyo, sir, yan ang bayani natin sa araw na ito. Kita mo naman, bayaning dating. Oh, si Mr. Kevin ho ba? Ray po, Ray Nabiong po. Sorry. Mr. Ray Nabiong, Jesker Taxi WCO460.
Sir, paki-acknowledge naman po. So, pinapasalamatan ko po itong bayani na si Ray Nabyong. Bibihira lang po ang tao na ganito sa kanya. Kasi po, actually po, in-expect ko po nung nawala po itong gamit ko po sa taxi, naiwan ko po, sabi ko sana kahit yung mga documents na lang ang makabalik. Kaya pala inuna mong dokumento. Opo, kasi very important document yan. Opo, kasi po ito po ang mga requirements ko po to sa seminary. Mga recommendation from the bishop and the Oy, bishop. Opo. Ayun. Parin-pari talaga ang dating niya, no? Saka yung pananalita niya. Okay. Sir, nag-thank you ka na? Pasalamatan mo? Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po. Bayaning Ray Nabyong. Ayun, Bayaning Ray nga talaga yan. Siyempre, para kay Bayaning Ray, bigyan na natin itong 1,000 cash reward galing sa ATC Healthcare Corporation. May gawa ng Robust at pinaka-stick sa lahat, Robust Extreme. Sir, pakilabas lang 1,000 para makita ng ATC na natanggap mo. Okay, Nis, ano pang? Ito pa, Idol, 1,500 pesos na worth ng ATC products. May car mount holder mula sa Cellboy at saka yung Trenzy Portable Basket mula naman po sa JNT Plasticware. At siyempre, iniimbitahan natin si Sir Ray sa katapusan ng buwan na pumunta rito para mabigyan siya ng medalya at saka ng plaque at mga pang ibang mga regalo. At kung pwede sana isama niya yung family niya para mag-witness Wala po yung isang akong family. Binata. Opo, binata po. Uy, binata. Yan ha. Doon sa mga dalaga, nanonood dyan. Hero yan, bayani yan. Hero ito. Nako. Yan hero. Okay. Very available. Salamat po, Sir Ray, sa pagiging bayani po. At salamat po kay Mr. Kevin Lumberio sa pagpunta niyo po, sir. Soon to be a priest. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din Thank po. you po. Thank you. Mga natatanging katapatan ng ating mga kababayan. Mga ipinamalas na kabayanihan kahit sa simpleng paraan. Handang ibalik ang mga gamit na kanilang natagpuan. Solian ng bayan ng Wanted sa Radyo 92.3 News FM. Eto, Idol, may good news pa. Isi-segue ko lang to. Kasi very, very good news ito for today, Tuesday. Okay. Saan ka nakakitang merong change oil na mula from 999 pesos gamit ang Atlantic mula sa UAE? Okay, imported pala ito. Ito yung tinatawag na Quick Oil Change Service Promo na 999 pesos ng Payless Parts and Car Care Center. Mabilis ang serbisyo, 30 minuto or less pwede. Ganun kabilis magpa-change oil. Kasama na daw po ang 4 liters na Atlantic oil, oil filter, at saka labor cost. Wow. Okay yan, 900 na. Mura to Mura. Dito na nga ako magpa-change oil. Tumawag lang po kayo. Ito ang tatawagan sa mga gusto magpa-change oil, lalo yung mga taxi natin dyan. 0917-555-1743 o kaya ay sa landline 790-7090 para po sa inyong mga katanungan. Okay. May bisita tayo dito, Idol. Remember, nung July 28, Matandaan ko. last week? Yung kanyang pangalan kasi nakasulat na sa screen. Oo. Itong si Linda Guzman, isang OFW. At ito nga ay Nireklamo niya? nireklamo niya dahil nakilala lang niya yung kanyang boyfriend na isang sundalo. Si Corporal Anselmo Togadi. Yes, through Facebook. At ang sinabi nga niya, siya pa ang nagbigay ng pang motor, pang cellphone, etc. At ang gusto na ni Ma'am Lynn de Guzman, mabawi na yung mga pera. Mabawi lang, kasi wala siyang iuuwing pera, pauwi ng Ifugao. At itinawag natin to sa Philippine Army at dito, nagsadya na si Corporal Togadi para linisin daw ang kanyang pangalan o para mag-usap sila ni Ma'am Lynn. Nakausap po nun si Colonel Tiongson, PIO ng Philippine Army. Corporal Anselmo Togadi, 73rd DRC Philippine Army. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon. Ano ibig sabihin po ng DRC? Division Reconnaissance Company, sir. Astig, reconnaissance. Yan yung mga nagsisurveillance. Yes, sir. Okay. Sa mga kalaban. Corporal, sir, napunta kayo dito ngayon. Pinuntahan ko dito, sir, kasi gusto ko lang linisin yung sinabi ng babae, sir, kasi... Sige. Ano pong klaseng paglilinis? Tumawag po yung siko, sir, kasi... Kaya nga po. Ano pong klaseng... Mabilis po tayo, diretsyon. Ano pong klaseng paglilinis ang gusto niyo pong gawin? Ipaliwanag ko lang, sir, na lahat ng sinabi niya na panluloko, na sinabi daw, sir, na binata ko, bago kayo magkakilala. Hindi po totoo yun, sir.
Sinabi mo sa kanya may asawa ka? May asawa ko, sir, at kasal, sir. Sinabi mo yun sa kanya? Yes, sir. At sa kabila niyan, pumayag pa rin siya makipag-communicate sa'yo? Yes, sir. Sinabi pa, sir, na payag siya maging kabit. Sinabi niya yun? Yes, sir. May ebidensya ako, sir. Ano ebidensya meron Dala ka? ko, sir. Okay. Naka-print ito, sir. Sige. Habang nilalabas niyo po yung ebidensya, nasa telepono na si Ma'am Lynn de Guzman. Ma'am Lynn, magandang hapon, OFW. Hello, good afternoon, Sir Rafi. Ma'am, andito na po si... Sir Rafi, Andito, Sir ma'am, Rafi, andito na hindi po po si Corporal totoo yung Tugadi. sinasabi niya. Opo. Okay. Sinungaling po yan. Andiyan po yung mga record ko na sinabi niya na wala siyang asawa, hiwalay siya ng 4 na taon, tapos wala siyang anak. Tapos ngayon sabihin niya sa akin, Hindi po totoo okay yan, lang ate, maging kasi kabit nandito ako. po yung chat natin. Kinalkal ko po yung chat natin. Siguro since magkakilala po tayo, ate. Nandito po yung chat natin. Naka-print po, ate. Naku, John, wag mo kung anuin, ipasa mo yung screenshot mo na sinasabi mo. Wala akong sinabi na magiging kabit mo. Hindi ako pumayag magiging kabit mo. Ang sabi ko, mayroon po okay dito, lang na ma'am, mayroon ka makikita po magiging dito ni girlfriend, pero kabit Sir ayaw ko. Tulfo. Saan dito? Saan dito? Saan banda dito po? Nandiyan po. I-underline nga. Kinalkal ko po lahat yun, ate Lynn. Okay, kasi ang sinasabi niya po, Ma'am Lynn, meron daw po kayong chat na sinabi niya may asawa ako at may anak at sabi niya okay lang yan, payag ako maging kabit mo. Okay, ngayon hinahanap niya na po yung parte na yun ng chat ninyo na patunay na alam niyo na daw talaga from the very beginning na siya ay may asawa. Hindi po, sir. Ganito po yun, sir. Sinabi niya po, mayroon po siyang asawa, 4 na taon na po siyang hiwalay. Oh, Tapos yun nga hindi po, po ma'am. niya sinabi sa akin na mayroon po siyang anak. Wala po So, siya doon, sinabi ma'am, na nung mayroon po siyang anak. magkakilala po Sinungaling ka, tayo, John. sandali lang po, Yun, nung napakasinungaling magkakilala po tayo, mo. may girlfriend Sobra. po ako noon. Di siyempre wala na kami, di siyempre naging tayo. Since po nung naghiwalay kami ng girlfriend ko, may nangyari sa amin, nabuntis ko yon. Kaya yun po, pumunta sa akin na sinabi na buntis ako. Doon po na ako naglaylo nung Teka muna, Corporal, April. para maliwanag, ang pagkasabi mo dito sa amin ngayon, sinabi mo kay Ma'am Lynn na ako ay may asawa at may anak at sabi ni Ma'am Lynn ay okay lang ako maging kabit. Pero nagbabago na ngayon ang salita mo at base sa sinasabi ni Ma'am Lynn, ang pagkakaalam niya, yes, may asawa ka nga, pero hiwalay na. Yes, sir. Opo, sir. 4 So na sinabi taon mo sa po. kanya na hiwalay na ka na? Yes, sir. Oh, Hiwalay panluloko po, yun. sir. So, syempre, kasi asawa niya, mama ko na lang isinusuyo. mo, mama ko lang. Kasi, Corporal, iba yung sasabihin mo sa kanya na ako'y may asawa ngayon at may anak at nagsama pa rin kami. Iba yun sa ako ay may asawa pero hiwalay na kami. Yung pagsasabi mo na hiwalay na kayo na hindi pa naman kahiwalay, doon pa lamang magpapakita na niloloko mo siya. Nagsisinungaling ka para meron ka makuha sa kanya kung ano pa man yung balak mong kunin sa kanya. Hindi, sir, hiwalay po kami, sir, nung asawa ko. Tapos, sir, nung bago kami magkakilala ni Ma'am Lynn, may girlfriend po ako dati. May girlfriend po ako, tapos hiwalay na kami, nagka-chat kami ni Ma'am Lynn. Okay. Tapos po, sir, yung babae... Pero hiwalay na kayo ni misis mo? Yes, sir. O di, it doesn't matter. Yes, sir, Hiwalay yung- ka ni misis yes, sir, mo. yung girlfriend ko, sir, nabuntis ka yun, sir. Hindi nga, Nabuntis ko. pag-uusapan po natin yung asawa. Huwag po yung mga girlfriend. Kasi po, asawa dito pinag-uusapan natin. Totoo, sir. Hiwalay ako, sir. Kasi yung asawa mo ang nag-text kay Ma'am Lynn at ginugulo nga siya noon. Di ba? Si Ate Lynn po ang gugulo. Hindi. Ang sinasabi kasi ni Ma'am Lynn, pagkakakilala niya sa inyo, kayo po'y may asawa, totoo, pero hiwalay na. Tama, in-admit Yes, niyo sir. yun. Alright. Pero hindi naman pala talaga kahiwalay pa ng misis mo. At that time magkakilala kayo ni Miss Lynn. Hindi kahiwalay. May asawa talaga kayo. Girlfriend ko po yun, sir. Ha? Girlfriend ko po yun. Hindi kayo kasal? Hindi, sir. Wala ka talagang asawa? Wala, sir. Di, sir. Meron kang girlfriend, Hindi, sir. May asawa ako, sir. Tapos nagkasal kami, hiwalay kami. Tapos yung kinakasama ko yun, sir, hindi kami kasal, sir. Parang nabuntis ko siya, sir. Kaya nung nagkakilala kami ni Ate Lynn, yun na, sir. Sinabi mo na meron kang girlfriend? Hindi ko sinabi, sir. Naglelo lang ako, sir. Kasi pag sinabi ko na, sir, na baka malaglag yung bata, O kaya sir. kaya nga, nandun pa rin sir ang panlilin lang corporal. Ang sinasabi mo, may asawa ka, pero hiwalay, at di mo sinabi na meron kang girlfriend, meron ka ng buntisan. So lumalabas na parang available ka at binata ka at kaya ka pinatulan ni Ma'am Lynn. Panluloko pa rin yung corporal. Lalaki sa lalaki, lalaki din ako, okay? So, hindi ko man, sa lingwahe ng usapang kalye, meron kang ginawang pandarambong doon, panggagancho, corporal, dahil, number 1, sinabi mong hiwalay ka na. Yes, sir. Okay? At number 2, meron kang ang girlfriend, pero
na binuntis mo, hindi mo sinabi. Nang totoo kasi nga sabi mo ayaw mo makunan. And then number 3, ginamit mo yung pagiging available mo kuno para makahingi ka ng cellphone kay Ma'am Lynn. Pandarambong ang tawag Hindi yan. ko po hiningi yung mga yun, sir. Ano po? Hindi ko po hiningi yun, sir. Kusa niya pong binigay. Di ba, Ate Lynn? Nagbabantaan pa ako niyan, sir. Sinabi niya na yung mga picture ko, ikakalat niya raw. Oh, ngayon ma'am, nagaganyan ka, pero anong ginawa mo sa akin sa Ano mismong pa? barangay ng asawa ko, di ba? Siniraan mo ako doon. Hindi kita siniraan yun, kahit Ano, kailan hindi andito kita yung mga siniraan, kahit ano, nga mura, wala kang narinig Nandito sa akin yung eh. pinuspos mo sa public, ma'am. Ano public? Public Ayan, ka dyan. andyan, ma'am, Kayo lang yung gumagawa yung ng picture kwento ko. nyo. Huwag nyo kung anuhin. Tapos Andyan, nagbabanta ka andito, pa ma'am, din, na oh, siniraan mo, umuwi, tingin mo huwag sa mo na ako mismong magbiyahe. barangay, Bakit? bumabon, Ano sirang-sira gagawin mo? ako doon. Papapatay mo Okay, ako? okay. Corporal, ako ulit makasingit, Ma'am Lynn. Now, sinabi mo kanina, Ayan, sir, Corporal, na meron kang girlfriend na buntis mo. Tama? Pero nung sir, hindi pa mo kilala ma'am yun, sir. Hindi, kaya nga, nabuntis mo, girlfriend mo. Yes, sir. Alright. Now, habang meron kang relasyon dito sa girlfriend mo na nabuntis mo, nakipagrelasyon ka kay Ma'am Lynn. Hindi ko pa sinabi yun, sir. Kaya nga, hindi mo sinabi, pero nakipagrelasyon ka kay Ma'am Lynn. No, sir. So, dinodoble-doble mo. Bakit mo ginawa yon? Meron kang nabuntis na babae, pagkatapos kukuha ka pa ng isang girlfriend na isang OFW, yung babae, pinagsasabay mo. Di, sir, yung babae kasi na yun, sir, hindi ko palam nabuntis, sir. Bigla. Sandali, ma'am, patapusin niyo ako, ma'am. Okay, it doesn't matter, Corporal, kahit na hindi pa siya buntis, pero the fact is, meron kayong relasyon at that time. Wala na kami, sir, nung babae na yun, sir. Ang girlfriend ko, nun, sir, si Ma'am Lynn. Tapos, sir, yung babae na yun, bigla na lang nagparamdam na ganito. Pero kami na ni Ma'am Lynn yun, sir. Wala na akong girlfriend nun, sir. Hiwalay na kami nung babae na yun, sir. Okay. Yun, sir. Pero Kaya- yung si Mrs., hiwalay ba kayo ni Mrs.? Hindi, sir, hindi ko nahiwalay, sir. Oh. Yung nabuntis ko, sir, hindi yung totoong... Hindi, yung Mrs. na pinakasalan mo, di ba meron kang pinakasalan? Mayroon, sir. Pero wala na kami yun, sir. Hindi na kami nagkokontak nun, sir. Hiwalay na talaga kayo ni Mrs. Hiwalay mo? na yun, sir. Wala Totoo na naman talaga kaming hiwalay kayo? communication dun, sir. After 2014, sir. Hanggang ngayon? Yes, sir. Wala na kaming communication, sir. Kaya yun po ang sinasabi ko kay Ma'am Lynn, sir, na... So hiwalay ka talaga? Yes, sir. Ma'am Lynn, Sir. hiwalay naman daw talaga siya, totoo? Hindi po, sir. May anak po yan, sir. Nanganak po yung asawa niya noong April 17 po. Ayun nga, sir, Si yung sinasabi ko na Mads nag-text na Mads Luna buntis po siya. ang pangalan niya. Okay. May anak po siya. So, yun nga, Ma'am Lynn, yung sinasabi ko na nag-text na buntis siya. Alam nga naman, napabayaan ko yun. Bae ka na, bibinuntis mo. Niloko mo ko, Jun. Balik mo yung pera ko. Yun lang ang akin. Ay, kung yan usap mo, Ma'am Lynn, ba't napunta pa tayo dito? Oy, bakit ayaw mo magbayad eh? Ayaw mo magbayad? Eh, Binabantaan mo pa sino ba di ako. magalit sa'yo? Ganun ang ginawa mo sa akin. Pinaniraan mo na ako sa buong kwan. Buong dito sa Facebook, sa amin. Oh. Corporal, ba't mo siya pinagbantaan, ikakalat mo yung picture niya sa FB? Eh, ganun ang ginawa niya, sir, eh. Sisiraan niya daw ako, eh. Hindi ko naman gagawin sa sabihin na ikalat yun, sir. Sinend ko lang sa kanya yung picture. Hindi pa kita mo, Ma'am Lynn, yung ebidensya mo na sabihin mo na ikakalat ko yung picture mo. Ang sinabi ko, bibigyan kita ng picture, pero picture mo yung binigay ko. Hindi ko sinabi na ikakalat ko yung mga picture mo na yon. Kung mayroon man, ipunta mo dito, Ma'am Lynn. Alam ko yung mga kinachat ko, naka-print lahat. Pero yung mga cellphone at mga pera, yun po ba hiningi nyo, Hindi, Corporal, sir. o kusa Hindi, niyang sir. binigay? Hindi, sir. Kusa niyang binigay? Kusa niyang binigay, sir. At sabi ko, sir, babayaran ko. Sabi niya, sir, hindi ko sisingilin. Bigay ko yun. Nandyan po lahat, sir. Bigay Ma'am po Lynn, yun, sir. kung yun pala ay kusa niyang binigay, dapat hindi na ho binibilang yun. At that time kasi, hiwalay pala siya at wala naman pala talaga siya ng kanyang misis. Meron siyang girlfriend, pero naglelo sila ng girlfriend niya. Tapos ngayon, nagkaroon kayo ng relasyon at pagkatapos, ikaw pala ay kusang bigay ng pera sa kanya, hindi niya nakasalanan yun kung tutuusin. No? Nagiging patas lang ako dito, Ma'am Lynn, ano? Kaya po, sir, nung kanyang asawa ko, inuna ko muna yung asawa ko kasi buntis. Saka doon nalaman niya, sir, doon sa post ng kapatid ko, sir, doon na siya nag-comment, sir, na nalaman niya na may anak ako, sir. Doon niya po nalaman sa comment. Ma'am Lynn, kayo ho pala ang kusang voluntaryo nagbigay ng mga cellphone at mga pera sa kanya. Hindi naman pala niya hinihingi. Hindi naman pala niya hinihingi na tinatakot kanya. Pag hindi ka nagbigay, meron akong gagawin sa iyo. Ikaw pala ang kusang may gustong magbigay sa kanya ng cellphone. At Kaya dapat po, to, Ma'am pag Lynn, nagbigay kayo. Kung gusto kitang siraan, Ma'am Lynn, yung mga picture mo sa akin, kinalat ko na yung ginawa mo sa akin. Pero kasi nga takot nagkuhan ka lang naman ako, talaga nagtimpi ikalat lang kasi ako, alam mo kung hindi ano ko mangyayari inisip sa'yo yun. eh. Dahil naintindihan naman kita, nasaktan ka, siyempre.
si Jun. Pero di ako Sinabi hindi kita niya sa binanta akin ng na ganun. ikakalat niya po yung picture ko. Tapos po, hindi, sa totoo lang po, sabi niya kasi, wag po daw sabihin sa kuya niya nang hihingi siya ng pera eh. Kaya yung sinabi ko sa kuya niya na hindi siya nanghihingi. Kasi siya naman nagsabi kasi wag ko sabihin eh. Naku, Ma'am Lynn, binabaliktad mo. Sinabi mo sa kuya ko pa na wag mong sabihin kay John, baka magalit si John. May chat pa nga kayo ng kapatid kong Balik bunso, mo Ma'am na Lynn, lang na yung pera ko magbibigay dun, ka yun na ng lang sa akin. Hindi naman negosyo. ako balik mo na lang yung pera ko. Nagsumbong Hindi sa naman akin ng ako, kapatid ko na niloko mo kasi magbibigay ako, sa'yo daw alangan- si Lynn ng alangan negosyo, hindi hindi kaya ko daw lang yun, sabihin sa'yo kasi ganun na lang magalit yun. ka. Tapos, Ma'am Lynn, ako po muna, Ma'am Lynn, ano po? Kung yung pera po, ma'am, ay binigay nyo sa kanya ng kusa nang hindi ka naman niya pinilit at wala akong panluloko yung paghingi niya ng, hindi naman pala siya humingi ng pera sa inyo at yun ay kusa niyong binigay, wala akong nakitang panluloko doon. Kayo naman po voluntaryong nagbigay ng pera. Di ba, ma'am? Hindi po, sir. Hindi, Kaya nyo sir, nabigay hindi yun naman kasi sapagkat sa kayo po ay may yun eh. relasyon at that time. Nandito, Ma'am Lynn, yung mga chat natin, Ma'am Lynn. Di ba, ma'am? Ay, pakita mo nga nasaan yung mga text na sinabi mo na hindi ka nanghihingi. Ay, Kasi hindi ka naman talaga nanghihingi sa loob ng O, kaya nga, text ikaw nga Sa phone ka naman talaga nagbibigay nanghihingi. kusa, ma'am. Hindi naman sa text eh. Paano mo may screenshot yun? ikaw nga kusa nagbibigay, di ba? Tawag naman tayo nag-uusap, hindi naman sa screenshot. Ma'am Lynn, kasi alam mo naman Ma'am yung Lynn, screenshot. Ma'am Lynn, nga po, nandito. Sir, excuse me. Kaya po kami nakialam nung una kayong pumunta rito, Ma'am Lynn, at tinawagan po namin yung Philippine Army kasi ang pagkakaakala namin na talagang si Corporal ay hindi pa hiwalay sa kanyang misis at nakipagrelasyon sa inyo at nalaman po ng kanyang misis at kayo po'y ginulo at humingi siya ng humingi ng pera para Hindi po totoo yun, sir. sandali lang, sir, para magpakasasa doon sa mga bigay mo yung pera. Yung pala, hindi ho pala ganun nangyari. Kayo po'y kusang nagbigay ng pera sa kanya dahil meron po kayong relasyon. Kasi kung ganun po talaga ang sitwasyon, hiwalay po siya at nakipagrelasyon kayo sa kanya at kayo po mismo ang kusang nagbibigay ng pera at mga cellphone at kung ano-ano pang motor, ilabas na ho kami doon. Di ba? Ayaw na po namin makialam. Hindi Kung talaga ganyan ako gusto na mo, Ma'am ganyan. Lynn, di Siya naman magkita tayo sa nanghihingi. personal. Kaya hindi ko pa binigay. Buti nga sabi niya, hindi ko pa Oh, binigay eh. ma'am, magkita na lang daw kayo sa personal. Kanina pa kita tinatawagan sa cellphone ng kwan mo pero ayaw nilang ipabigay yung number mo. Ay, bakit gusto mo kipagkita in person? Hindi, para hindi na ako makarating sana dito, sir. Para hindi na ako Ah. sir. Kasi, Oh, Tapos sabi niya kasi sir, hindi siya makipagkita. Kaya ang ginawa ko, pumunta na lang ako sa inyo. Kaya Ayun ako naman umuwi. Dapat pala October uwi ko eh. Yun naman pala. Dapat October uwi ko, sir. Pero ayaw kasi ni Jun Sandali lang. makipagkita sa akin. Sandali lang, Kaya okay. napaaga yung pag-uwi Kung, niya. kung makipagkita siya sa iyo, okay na. Hindi po, sir. Gusto ko kunin ko yung pera ko sa kanya. Hindi, sandali lang. kaya Kanina. nga po yun, ma'am. Magkikita tayo. Pag-usapan natin yan. Oh. Okay na yon. Oh. Ayoko. Oh. Oh, ano to? Mahal. Di mo utang yon, binigay ko. Oh. Kanino to galing? Galing po sa kanya, sir. Oh. Chat po yan Mahal, ni Ma'am Lynn. di ko singilin yon. Oh. Galing pala sa iyo to, Ma'am Lynn. Ikaw naman, Ma'am Lynn. Oh. Mahal. Kasi nga, sir, sabi niya kasi hindi, Anak ko, Ma'am Lynn, hindi nandito, ko naman sinabi talaga mo. sana nasisilinginin yan. Kailangan Kaso pati lang, na hindi hinuko ko nga niya hiningi yung ako, mga meron nga binibigay siyang mo sa asawa. akin. Alam nga na lang, ganun na lang yun, sir, nalulukuhin ako, hindi, nawala na lang akong wala akong ginawa sa kanya. Ma'am, okay. Ma'am, trust me. Fair po ako dito, okay? Sa nakikita ko ho, walang panluloko rito. Base ho dito sa mga, ngayon, meron na ho siyang pinakitang ebidensya, may mga chat ho kayo rito, maliwanag na kayo ho'y kusa, voluntaryo, nagbibigay ng pera sa kanya dahil ang pagkakaalam mo, meron kayong relasyon at mahal mo siya. Ito nga ho, ang dami mga mahal, balik, mahal, hindi ko singilin yon, mahal, di mo utang yon, puro mahal. Okay? Ayun nga, sabi niya, mahal. Kasi ang tanda ko na daw, kaya daw niya ako tinawag na mahal. Kasi matanda raw ako. Meron pa rito, mahal, bigay ko gusto mo. Kung kaya mo, ipagmalaki sa wall mo, sa mga post. Oh. Proud na proud ka pa nang nagbibigay ka sa kanya na gusto pa ipagmamalaki niya sa wall niya yung mga binibigay mo sa kanya. O ma'am, ayoko na makialam kung ganito humam pala. Kusa mo pala binigay ito sa kanya at nagmamahalan kayo at that time at wala naman pala siyang asawa at that time dahil hiwalay na po siya. So I don't see anything wrong. Hindi, sir, may asawa po siya. 1 taon pa lang yung isang buwan pa lang. Pero yung ma'am, dating hiwalay eh. naman siya. Sinabi niya sa'yo na hiwalay na siya. Sinabi niya sa'yo na hiwalay na siya. Sino si Madge Fiona? Si Madge Fiona, yun ay karibal mo na girlfriend niya. May anak na sila? Sabi ng babae, kasal sila eh. Ma'am, Never ko na nakita pa rin nun.
lumalalim pong Malayo na po, ma'am, yung script sagot mo. dito. Ma'am, mag-usap na lang kayong dalawa. Kinukontak po kita doon sa number na... Sandali lang, lumalalim ng plot. Okay. Ma'am, willing ka ba makipag-usap na lang sa kanya? Mag-usap na lang kayo dalawa, baka maayos nyo ito. Okay po, sir. Okay na. Okay po, sir. Oh, Yun na nga lang sige. po, sir. Hindi, mag-usap kayo na maayos ngayon. Gusto mo? Pag-usapan niyo Sir, yung... kung gusto sir, magkita na lang kami sa in-person, sir. Magkita na lang kayo. Saan mo gusto Saan po, makita? sir? O saan daw kayo makita? Dito na lang sa Taguig kasi dito na tutuloy mamaya. Saan? Taguig. Tagig. Gusto mo sa Abra, sa bundok. Puntan mo ko doon. Ay, layo ng Abra, no? Sa Taguig na lang, ibigay yung number mo. Pakibigay, sir, yung number ko, sir. Kasi sinungaling yan, eh. Hindi, mag-usap kayong dalawa. Ba't ako may kialam dyan? Sige, usap lang kayo. Then mag-usap na Ayan, sa sir, personal mo. na lang. Eh, sa ayusin mo. Sinungaling ka, eh. Sinungaling, nandito na lahat ang ebidensya, sinungaling pa. Hindi, wag na yan. Pag-usapan niya, magkikita kayo. Eh, bigay mo yung number Ano, mo dyan para i-text na lang sa akin yung number mo. Di ba sa'yo yung number ko? Yun ba yung 41? Oo. Yeah, ikaw nga yung magpatawag sa akin para nung kailan yon. Ah, sige. Oo. Sir Rafi, thank you po, Sir Rafi. Okay na pala. Ma'am Ninya, thank you po. Oo, thank you din po. Ayan, magkikita Ma'am na Ling, po gusto ko kayo. yung tawa mo. At least napapataw ka na. Para hindi ka na stress. Hindi, sir. Gusto ko lang kasi ng maliwanag kasi yan si Jun kasi binabantaan kasi ako, eh. Hindi, wag na. Wag na. Oh, gusto mo sabihin siya ng I love you. Ay, hindi. Papatayin ako sa awan yan. Pero Ma'am Lynn, mahal mo ba siya? Ay, ako, noon yan. Noon pa. O, ngayon. Eh, di ako mahal ni Jun. Sir Rafi. Alam mo na may asawa na ako. Ano yung responsibilidad ko sa bata. Hindi, pwede yun. May asawa ka? Sabi mo. Di yung naanakan ko, sir. Inaanakan Kita mo? mo? Sir, yung bata pa, sir. Hindi. Okay. Pero mag-uusap na lang kayo. Yes, sir. Dalawa. Yes, sir. Okay. Ang So, gulong kausap niya, may asawa daw. Tapos wala, ano yun, girlfriend. Tapos asawa. mag-uusap ano na yun? lang daw kayo. Mag-uusap na lang kayo. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, Sir Rafi. Oh, masaya ka na. Ma'am Ninya, thank you po. Masaya ka na, Ma'am Lynn. Okay po, sir. Thank you po, sir. Maraming salamat po. Ayun. Ayan, okay na kay Ma'am Lynn. Ayun naman pala eh. Okay na. Ay, yun na. Umayos ka, oh. Mag-usap na lang po Malapit tayo ako sa dyan, ma'am. personal, ma'am. Ayan. Yun, luluwas ako ng Maynila. Oo, sige. Okay na? Sige, okay, sir. Thank you, sir. Okay. Oh, umayos ka raw. Yes, sir. Okay. Sige, Sir Rafi. Thank you po. Maraming salamat po, sir. Ma'am Ninya. Thank you po. Maraming salamat po. Sa tulong Masaya na niyo. si Ma'am Lynn. Okay. Salamat na lang kay Colonel Ray Tiongson. Ito yung tumutulong sa atin. Oo, ah. siya yung nakausap mo. Colonel Ray. Yes, Sir Rafi, magandang hapon po. Colonel, salamat po at naayos na po natin yung problema. Okay na po. Maraming salamat din po at nalinagan din po. At patuloy po yung Philippine Army natin na tutulong sino man yung may nangailangan ng assistance, particularly dito sa involved na tropa natin. Mabuhay po yung Philippine Army, mabuhay po especially yung mga sundalo na nagsiserve ngayon sa Marawi. Mga bayani po kayo. Philippine Army. Maraming salamat. Maraming salamat po. Magandang hapon po, Colonel Ray. Thank you po. Good afternoon. Corporal. Okay. Okay. Magkita na kayo ni Ma'am Lynn. Yes, sir. Alright, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, sir. Thank you. Approve. Palagay ko na in love sa leather jacket si Ma'am Lynn at saka dun sa uniforme. Oo, doon talaga na in love. Okay diba? At first time nilang magkikita after this. Oo. The conversation. Palagay ko siguro kasi hindi niya siguro makontak-kontak na itong si Corporal. Oo. Kaya naghimutok At yung least butsin. ngayon, naglumutang na siya. Kita mo Kasi noon, yung salita niya, hoy, umayos ka. umayos ka dyan. Gusto lang talaga palang makita ni Ma'am Lynn. Tama nga naman. Puro lang sila chat. Oh. Chatmate lang talaga. Corporal, gusto mo ng ATC? Yung produkto ng ATC? Tanong mo kay Corporal. Ma'am Lynn. Oh. Ayun. Oh, galing pang Apayao. All the way from Apayao, luluwas siya. Ano, okay Baka na yan. bukas andito na. Solve na yan. Okay. At least na-solve natin. Again, salamat sa Philippine Army, sa pangunguna ni Colonel Ray Tiongson, Public Information Officer. One more time, kami po dito sa Wanted sa Radyo, ang aming pong pagrespeto at pagsaludo sa ating mga sundalo, particular na yung mga nagsisilbi ngayon sa Marawi. Mabuhay kayo, mga bayani kayo. Mahal na mahal po namin kayo. Mahal na mahal kayo ng sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Okay. Ayan.
approve. At kami po ay magbabalik mga kapatid. Samantalang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Prostamen Herbal Dater Supplement for Men, 3K battery Dare to Compare, JNT Monoblock Tables and Chairs, tried and tested ang tibay, pambansang plasticware JNT, at hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na, dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At sa mga kaibigan naman po natin na bus driver, jeepney driver, tricycle driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng Robust Energy Capsule. Wala po itong caffeine, kaya siguradong safe. Ito po ay mabibili sa mga convenience stores and other leading drugstores and supermarkets nationwide. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried Acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:19 ng hapon at kati-kati sa balat dulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang Fungisol. Uulitin ko Fungisol, kaya wag nang magdusa sa makating problema tulad ng eczema, mahapting hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an at buni na sisirang kuko, Delsonel fungus, kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na ang solusyon. Skincare Fungisol. Para naman po sa mabahong paa, mabahong kilikili, genital odor at panglinis sa maduming muka, meron naman po tayong Fungi na sabon na pang-iwas sa mabahong amoy sa katawan at panghilamos sa muka. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol at Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisadong mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff, may canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Ang oras, 3:20 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Canton, boppy, sisig, meatballs. Lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Action News Update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, News Update. Ang oras, 3:21 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Itinanggi ni dating Pangulong Noynoy Aquino na pinabayaan ng kanyang administrasyon ang problema sa droga. Paliwanag ni Aquino, bago siya bumaba sa pwesto ay nasa 1.8 million ang drug users base sa tala ng Dangerous Drugs Board, kaya pinagtataka niya kung bakit noong nakaraang buwan lang ay nasa 1.8 million pa rin ang drug users. Tanong ni Aquino, bakit tila wala umanong nagbago gayong isang taon na ang all-out war ng gobyerno laban sa droga. Git pa ng dating Pangulo, bagamat marami umanong problemang inaasikaso noon ng kanyang administrasyon, hindi umano sila nagpabaya sa problema sa droga. Lahat din anya ng kanilang operasyon kontra droga ay idinadaan sa tamang proseso mula sa intelligence, evidence at prosecution.
Philippine Standard Time, 3:22 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 3:23 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Bro, narinig mo na ba ang balita? Ano? Nakipagbakbakan sina Ransom Collective kay Gabby Alipe. Ha? Sinong nanalo? Eh di ang mga fans. I've thrown cash into the wind, and we've got nothing left to give. Watch alternative rock and indie folk battle it out only on Coke Studio. Visit youtube.com/Coke Studio PH. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Lentrek naman. Lahat ng tindahan pinuntahan ko, walang mabiling Lentrek. Sir, wala nang Lentrek ngayon.
Hometrek TC na. Hometrek TC? Pareho ba yan ng Lentrek? Parehong-pareho. Parehong Jardine ang distributor, kaya sigurado ang quality. Parehong mabagsik at mabisa sa pagpuksa ng anay sa lupa. Kaya ang Lentrek, Hometrek na ngayon. Sigurado ka sa Hometrek. Lentrek? Pareho naman pala eh. Pabili ng Hometrek. Sa Hometrek TC, goodbye anay. Bumili lang sa mga Hometrek authorized dealers mula sa Jardine Distribution. Goodbye anay sa Hometrek TC. Huwag hayaang bahay na pinaghirapay maubos ng mapinsalang anay na mula sa lupa. Para mas enjoy mo ang sweet life, dapat balance ang buhay mo. Kaya minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na makakatulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Parang Bitter Go, tumutulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Ang Bitter Go ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, at samahan mo pa ng garlic. O diba? Araw-arawin ang pag-inom ng Bitter Go sa abot kayang halaga na $7.50 per capsule. Go na go with Bitter Go! Ang Bitter Go ay mabibili sa Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Bitter Go ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. Guys, meet my robot! May proximity sensors to! Sige nga. Robot, what's the distance between me and my San Miguel flavored beer? 3 feet. The distance between us and our beer cooler. 5 feet. Galing! Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. May refreshing apple and lemon flavors na may light beer buzz. Ito. What's the distance between Trish and Ben? Warning, too close. Warning, too close. Sweet! San Miguel flavored beer. The seriously fun beer. Drink responsibly. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 500 dahil maputi-maputi ang Mega Grill, maputi-maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill. Makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill. Hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill. Magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa. Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Gaano tatagal ang ilaw mo? 3 months? 6 months? Kapag yan lang ang kaya ng ilaw mo, that's a bad idea. Dapat up to 10 years. Omni LED lights, may power last technology na kayang tumagal ng 10 years base sa 5 oras sa paggamit kada araw. Tipid! That's a brilliant idea! Ryan Agoncillo po, para sa liwanag na long-lasting Omni LED lights. Para sa liwanag na long-lasting, mag-Omni LED lights. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis.
Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Bro, narinig mo na ba ang balita? Ano? Nakipagbakbakan si na Ransom Collective kay Gabby Alipe. Ha? Sinong nanalo? Eh di ang mga fans. I've thrown cash into the wind, and we've got nothing left to give. So Watch alternative rock and indie folk battle it out only on Coke Studio. Visit youtube.com/Coke Studio PH. I am what I choose. I choose to keep fighting, To carry on. to live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakamaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay hatid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. At pabati daw muna si Cesar Lino, yung ating makeup artist dito, si Carlo Alegre ng MGE Taxi. Body number 262 at yung friend niyang si Yang Teng na nakikinig sa atin. At maging si Victor Tobilio Jr. Reyes. Ito ay Katropang Wanted. Magandang hapon. Magandang hapon sa lahat ng Katropang Wanted. Good afternoon po sa hapon. inyong lahat. Thank you. At may bisita tayo si ma'am. Sige ma'am, ano Si pong ma'am. pangalan po ninyo ma'am? Magandang hapon po, ma'am. Hello po. Ma'am Alea. Wala raw. Alisin mo na lang po para marinig mo. Alisin mo na lang. Oo, tanggalin nyo na lang. Ayan. Ayan, Ma'am Alea. Hindi, tanggalin mo na lang Del yung headset ni ma'am. Wala. Kasi wala raw. Sige. Okay na. Sige. Anong may paglilingkod natin Hello. kay Ma'am Alea? Opo. Kasi po, sir, yung yung dati ko pong kalipin, hindi naghiwalay po kami noong December po. December 19 po, 2015. Alright. Tapos po, nakipaghiwalay po ako sa kanya kasi po nananakit po siya. Alright. Sinamantala niya po na nandun po ako sa trabaho. Tapos po nung nandun po ako sa trabaho,
Yung anak ko po, pinuntahan niya po sa bahay ng nanay ko kasi yun po yung nag-aalaga. Tapos po yung... Tinangay niya yung anak nyo, in short. Hindi niya po yun anak, sir. Hindi, tinangay niya nga. Opo, tinangay niya po. Tapos Hindi niya po, anak yon. Ano po, tinangay niya po yun, sir. Hindi, kinuha niya po yung anak nyo. Hindi niya anak yon. Hindi po Hindi niya siyang biological father, ibig sabihin. Opo, Iba parang ang tatay. Opo, stepfather niya po. Stepfather lang siya. Opo, tapos Okay, po... at wala po siya sa birth certificate ng bata. Wala po. So ngayon, gusto mo na makuha yung bata. Opo, gusto ko pong makuha. Sir, kaso po, lagi niya pong sinasabi sa akin, huwag ka mag-alala, ipapalik ko sa'yo, ipapalik ko. Hanggang ngayon po, puti na yung mata ko sa kakaantay, hindi pa rin po niya pinapalik sa akin. Well, pwede natin maikaso siya ng kidnapping dahil hindi niya mapalakano ano yung bata at kinuha niya nang walang paalam sa inyo. Opo, ayun na nga po sir kasi po naglalaro po yung dalawang magkapatid, ayaw po sumama nung bata sa kanya. Ilan taon po yung bata? Tinangay niya po yun sir, magpipitong taon po eh. Okay. Sige, ang pangalan po ng inyong dating live-in partner ay si Norberto Tolentino. Opo. Nasaan po ngayon si Roberto? Nandun po siya ngayon sa Santa Mesa. Kung gusto niya po sir talagang ibalik sa kanyang bata, lumuwas na po sila lahat dito. Yung ano Santa po, Mesa, saan po? Dito sa Manila? Opo. Nandito lang po sa Santa Mesa. Tapos po, kinakausap ko po siya. Nakikiusap ako sa kanya. Halos magmakaawa na ako. Pero hindi pa rin po niya sinasabi niya sa akin, huwag ka mag-alala, ibabalik ko. Hanggang kailan po ako mag-aantay? Kaya po sabi ko, ako na po yung gagawa ng paraan para po makuha ko na yung anak ko. Hindi po sir nakakaaral, sa grade 1. Kasi po, pabalik-balik sa kinder, wala pong birth Ma'am, certificate. okay, hindi niyo na kailangan magpaliwanag pa. Nasabi niyo na po lahat ng dapat niyong sabihin. Number 1, na very important, hindi niya po anak yun. Opo, hindi niya po talaga Alright. anak yun. Tapos ngayon, tinangay niya yung bata nang walang paalam sa Opo, inyo. wala pong Kidnapping po yun. Opo. So makuha na po natin. Hindi na kailangan magpaliwanag pa. Tawagan na natin si Mr. Norberto Tolentino. Alright. Basta't alam niyo po yung lugar kung nasaan siya ngayon nakatira. Nasa Santa Mesa po siya ngayon, pero po yung anak ko po, nakakausap ko, nasa Romblon po. Sinabi ko po sa nanay niya na hindi po anak yun ang anak niya. Ang sabi po ng nanay Nasa niya... Romblon yung bata. Opo, nandun po nag-aaral po itong kinder. Hindi po makaalis ng kinder kasi po wala pong birth certificate. Okay, sige. So tatawagan natin yung Romblon. Sana yung... May number kayo ng nanay. Nanay po? Opo, meron po. Nanay nitong ni Norberto. Meron din po ako yung number po to sa Romblon po. Yung 0929 po. Okay, balik ko muna kayo doon. Bigyan niyo muna, Odette and Carol, pakikuha muna yung number. Salang mo tayo ng ibang kaso. Sige, hindi pa pala ready si At ma'am. balikan na lang natin si Captain Bautista. Sige. Naka-ready na. Pero ito, Idol, may mananawagan muna. Ito kasing si Mr. Wilson Ferrer kanina nagpunta para ipanawagan yung kanyang misis na nawawala daw po si Felar. Kung nakikinig, Felar Figueroa Kiao Ferrer, 47 years old daw po ito, nawala since last year pa at hindi na niya mahanap. Sige. At may isa pa tayong bisita po dito. Sige sir, magandang hapon po sa inyo. Ano po ang pangalan po ninyo? Manny Atanante per ma'am. Okay, sige po, pakikwento po kay Idol. Isa po siyang SG, itong si Manny Per. At kaya siya andito, Idol, para makuha na yung kanyang sweldo na mula July 1 hanggang July 8. So parang sa 8 days. 8 days lang po yun ma'am kasi immediate Okay, sige posting po. lang. Mr. Willie Santa Romana, magandang hapon po, Mr. Santa Romana. Sir. Yes, sir. Sir, pakibigay na po yung 8 araw na sweldo ni Mr. Per. Apo. Okay. Bigyan natin. Sige po. So pupunta ko siya dyan ngayon. Bukas na lang kasi Bukas, wala umaga. pa naman. Sige po. Salamat po, sir. Mabilis pala kayong kausap. Mabuhay kayo, sir. Sige, sir. Okay, Apo. okay na yan, sir. Salamat. Sir Per, makuha niyo na bukas yung sweldo niyo. Okay, please. Okay. Thank you. Alright. Ayan, bilis. Oo. Wala pang 1 minute. Okay. Ganun naman talaga dapat. Kasi ang gusto nitong mga nasa likod, sila Carol, patagalin natin. Paabutin natin hanggang alas 4. Ganun kami kabilis ngayon. Di ba? Ano, nawala. May naka-ready akong babatiin if ever. Oo. Okay. Sige. Ganun naman talaga dapat tayo mag-handle ng case para marami tayong makausap. Kasi alam ko, hundreds ang nasa ibaba. Bakit pag nagsalang kayo rito, tipid-tipid? Nasa na yung pupunta rito by the hundreds? Di ba? Kasi karamihan puro pau talaga at mga lupa-lupa. Okay. Sige. Ito po ay nakikinig sa atin, Idol, parate. Nakikinig at nanonood si Rosalie Portugues, si Nelson Canilao,
si Recky Sarita and Patrick Gerson Diaz Ferrer. Ayan. O, Ferrer ba to o Ferraer? Ayan, magandang hapon po. At ganun din po itong si Jose Limson Jr., si Julie Sison, Sunny Josdrick de Guzman, Roland Bukyo and Jay Sarmiento at si Rebecca Bautro Bukiren. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay? Sige. At si Jay, Elaine and Manang Warling, mga taga DB Engineering ng Marikina, magandang hapon din po. At yung mga taga Batangas, eto, si Maricel Rasiles, Lance Reliama, Larry Nueva Nimenio, and Alas Lopez or Flarks ng Karandang, Batangas. Magandang hapon. Okay. At ito pa, happy birthday daw to Maria Teresa Posas Loreto ng VSU. And magandang hapon daw po sa June Posas and family, kay Raul Posas and family, Dr. Lito and Dr. Gemma Posas and family. Mula daw po yan kay June Descaliar Posas ng Leyte. So sa mga taga Leyte, magandang hapon. Sige, so babalikan na ba ulit natin si Miss Alea del Rosario dahil makakausap na itong si Norberto Tolentino. Sige. Okay, ang pagbabalik. Nakumpirma po namin yung bata doon po sa Romblon. Nasa Romblon po talaga yung anak ko po kasi po nakapirma ko po na po yung kapatid niya. Okay, sige. Tawagan natin yung Romblon. Opo. Nasaan na yung Romblon? Tawagan na natin. Nasaan na yung Romblon? Bati ka ulit, Nins. Ayan. Okay, sige. O, eto pa daw. Babatiin ko muna. Magandang hapon. Dito po kay Weng Amado ng Colegio de Santa Rosa. Si Miss Weng, si Mami Weng. Si Judith Cerdeño ng Flower Collection. Si Nilda Dincol and Marilyn Ramos. Si Ronnie or Ronnie Daganato. Ayan. Magandang hapon. At kay Limwell Legardo ng Federal Taxi with plate number UVF 446. Hindi daw ata makontak, Idol, si nirereklamo. O yung kanyang dating ka-live-in partner. Hindi po makontak, ano? Sige, okay. Pero si Chief of Police naka-ready na, pero inaantabayanan pa rin natin na makontak. Kahit na nakontak ng Chief of Police, kung hindi naman natin alam kung nasaan. Diba? Ito na naman Unless tayo. alam ni Ma'am yung Balik address. na naman tayo sa dating sakit Opo, natin. alam ko naman po yung address ko sa kanila. No, ma'am, wag. Hayaan natin yung nasa likod. Kasi nasasanay na sila. Magsasalang sila rito and then bahala na tayo mag-adlib. Bahala na tayo mag-babanter habang tumatawag sila. Di ba? Hello? Norberto Tolentino? Nasaan na? Okay, ringing. Alam mo ba, ma'am, kung nasaan itong baby nyo? Opo, alam ko po. Saan po yung lugar? Sa kay Kyokan Alipagod po, sa Ilaya, sa Romblon po. Alam po pupuntahan ng mga polis? Opo, alam ko pupuntahan. Ay, gusto ko lang po, sir, mayroon pong mag-a-assist na polis po sa akin doon. Mahirap po kasi na ako lang po mag-isa yung pupunta. So kung pupunta ka doon, Opo, makukuha ako nyo. po yung pupunta po. Pero mas maganda kung makausap muna natin. Di ba? Hindi ba natin makakausap? Akala ko ba may number ho kayo, ma'am? May number kayo? Nung lola? Yung ano po, ang nakalagay ko po doon, yung isa po niyang kapatid na nandun po mismo sa Romblon. Tapos po yung isa po, yung Norbert, yung po yung tumangay sa anak ko. Kaya nga po, di ba nasa Romblon yung baby nyo? Yung anak nyo? Nandun ho sa nanay o sa mga magulang ni Norberto. Alam nyo yung bahay ng mga Opo, magulang ni alam Norberto? ko po. O di, sige, sasamahan na lang po namin, papuntahin na lang namin kayo doon kay Captain Edwin Bautista. Sige, Nis, padala natin doon. Sige po, ma'am. Sige po. Papupuntahin po namin kayo at bibigyan po namin kayo ng referral letter and i-coordinate po natin kay Captain Edwin Bautista. Opo. Sige po, ma'am. Salamat po. Okay, salamat at salamat din kay Captain Edwin Bautista na tutulong sa atin. Salamat po sa inyo, Cap. Okay. At sige, next natin complainant ay si Sean Sanchez at gusto niyang makuha yung kanyang passport na nasa agency ayaw ibigay. Iniipit yung kanyang passport kaya hindi naman po siya napaalis papuntang ibang bansa. Sige sir, pakikwento po kay Idol yung inyo pong reklamo.
Go ahead po. Good afternoon po, sir. Good afternoon po. Good afternoon. Okay. Yung passport ko po kasi, sir, expire na yung visa nung July 4 pa. Ngayon gusto ko na makuha kasi nga kailangan na ng bago employer ko. Pumasa na kasi ako sa medical. Okay. Ngayon, lagi lang dinadahilan, ika-cancel daw yung visa. Which is 2 days lang yung cancellation ng visa. Galing na din po ako sa POA kahapon, nagreklamo ako. Kaso lang, sa 24 pa yata yung hearing. Alright. Sige. Tawagan na natin yung passport agency. Nasaan naman ulit? Wala naman. Yan ang sinasabi ko eh. Ayan na ata, idol, si... Michelle Yamot. Magandang hapon po, Ma'am Michelle. Ma'am Michelle? Ma'am Michelle, magandang hapon. Yes, sir. Good afternoon po. Ma'am, pakisoli na po yung passport ni Mr. Sanchez. Opo, sir. Actually, inaayos po namin yung dokumento nila. Hindi lang yun siya nag-iisa. Madami Good. po yun sila. Sige po, pupunta na dyan si Mr. Sanchez. Mababalik na po yung kanyang passport. Ano po? Oo, sir. Papakancel lang po namin yung visa po. Sige. Salamat po, ma'am. Okay, sir. Salamat, sir. Magandang hapon po, ma'am. Ma'am Michelle. Nandun po. Thank you po. Ganun dapat tayo mag-handle ng reklamo. Wala, mag-under time tayo. Hindi, ganito dapat. Kaya nga, dapat magsalang napakarami. Kasi ang nangyayari, nasasanin dito sila, nasa likod. Aakit lang sila ng 4, and then thinking yung sa 4 na yon, papastretch natin hanggang alas 4. Next. Di ba? Paano? Ano, babati ulit ako. Mukhang kakapusin. Sige. Hindi kasi kung gugustuhin naman talaga, kaya naman natin ng reklamo every 5 minutes eh. Kung gugustuhin ko pa, every 2 minutes. Kaya lang kuminsan, pinapahaba ko dahil pinagbibigyan ko sila doon sa likod. Kaso kuminsan, napapagod na ako, pinagbibigyan sila palagi. Gusto ko lang mabilisin to para marami tayong ma-solve na case. Diba? Ito kay Ma'am Juanita Francisco. Sige. Andito siya. Sige, si Ma'am ay gustong humingi ng tulong na mapasara yung kanyang yung mabahong talyer sa kanilang lugar. Sige, katabi daw po ito mismo ng kanilang bahay. Sige ito po. si Ma'am Juanita. Magandang hapon po. Mas maganda pa ho kayo sa hapon, Ma'am. You saved the day. Kanina medyo uminit ng ulo namin ni Ninya rito. Nung makita ho namin kayo, lumamig-lamig. Sige. Nanay Juanita, meron pong talyer sa tabi po ng bahay ninyo? Opo, katabi na mismo. Okay. At ito ho'y perwisyo ang dulot sa inyo. Oho, yung pintura. Yung pintura, mabaho. Nagpipintura ho sila ng kotse. Okay. Naisumbong nyo na po sa barangay. Wala rin po nagawa ang barangay eh. At bakit daw po, Nay? Sabi po nung barangay, yung kapitan, yung malaking butas at maliit na butas, iisa amoy. Kaya dapat ilipat ng lugar. Uy, piloso po, maliit na butas, malaking butas, ang amoy pareho lang. Opo. Sino ang may sabi si Kapitan? Si Kapitan. Ang sagot ho nung may-ari, si Joey Villanueva, pipirmahan na lang niya. Kaya binigyan kami ng clearance ng barangay para dulog sa iba. Para iakyat na lang po yung reklamo. Okay, sige. Nins, ang babatiin dyan. Babatiin ko muna si Pablo Mabini Jr. Lagi daw pong nakikinig na taga CJ Automotive Makati at si Pablo Mabini na kasama niya. Mr. Joey Villanueva, magandang hapon po, Sir Joey. Sir. Sir. Nins. Ikaw, kausapin mo si Mr. Joey Villanueva, yung may-ari ng Auto Detail Car Wash. Okay, na putol yung kanyang linya. Sige ma'am, ringing itong si Mr. Joey Villanueva. At syempre, dahil mabaho yung talyer. At papasara natin yan. Oo, ayan na. Yan. Mr. Jonathan Bernabe, BPLO Bulacan. Magandang hapon po, Sir Jonathan. Sir Jonathan? Hello po. Magandang hapon po, Sir Jonathan. Opo. Sir, ito pong Auto Detail Car Wash. Opo. Bakit ho nabigyan ito ng permit? Wala pa po siyang permit dito po sa munisipyo, sir. Okay. Wala pa permit. Very good. So, pwede na ho natin pasara ito, sir? Bali, sir, kasi po, yung business licensing officer po namin, nakakonfide po kasi ngayon sa hospital eh. Okay, sabihin mo sa kanya, get well soon po, sabi ko. For the meantime, sir, habang nagpapagaling siya, dapat po, sir, magpakita rin kayo ng galing dyan at ito pong magaling na auto detail car wash,
wala palang permit, mapasara na po natin. Ano, sir? Opo, opo. Very good. Sige Sige po, po, sir. sir. Sasamahan po namin dyan si Ma'am Juanita para masara natin. Salamat po, Sir Bernabe, ha? Opo, opo. Okay. Okay po, sige po. Thank you po. Salamat po. Salamat po. Ma'am Juanita, sarado na yan. Salamat. Bukas na bukas, sarado na yan. Matagal na po kasi kami nagtitiis doon eh. Kaya nga po, dahil sa pagpunta niyo po dito at nakausap natin si Mr. Bernabe, masasara na po natin yan. Dalawang balik na po kami dito. Ngayon po ma'am, masasara na. Isa pong reporter namin ang sasama po sa inyo para masiguro na ito po talaga yung masasara na. Okay, ma'am? Oo. Sige, salamat po, ma'am. Thank you. Akala mo, bilis natin makasolve. Nakasyam tayo ngayon. Di ba? Dami, no? Next time kasi magsalang kayo ng mga complainant na marami. Kasi alam ko naman, 200 ang complaint natin, 300. Kaso puro lupa karamihan, Idol. Kasi Lupa. mga lupa, property, marami tayong ganun at puro sustento. Medyo, at singilan. Kaya sa dami sa baba talaga. Ang dami talaga kung tutusin. Pag lupa Kaya lang, kasi, lupa, talagang- very complicated po yan. Marami ngang talagang gusto ikaw pa mismo. Gusto namin makausap si Sir Raffy Tulfo, si Idol. Kasi siya lang po ang makakasolve ng aming problema sa lupa. Kinamkam po, bla bla bla. Wag, Puro pag lupa. ganon. Sabi namin, ma'am, At saka sir, pagsisingil ng mga utang-utang, labas po muna kami dyan. Pero kung ang sinisingil niyo po, utang sa inyo pong mga amo, yung inyo Sweldo, pong no? amo, Yung hindi po sweldo. nagpasweldo sa inyo, at may utang ng inyong amo, dyan, matutulong namin kayo. O katulad nito, sweldo rin. Ito, Ang sinisingil, sige, Sigilino Lico et al. Sige, marami sila. Naniningil po sila ng kanilang sweldo. Yan. Itong Vision Properties Development ang hindi po nagpapasweldo Kita sa mo? kanila. Buti mabilis ako. Sige po, sir. Pwede ako mabilis, hindi sana natin nakausap ito. pakikwento po kay Idol, sir. Sige, kay Sir Raffy, dali. Go ahead po. Sir Ilang Quirino, buwan? ilang buwan swahod po ang hindi nyo nakukolekta, sir? 2 linggo po. 2 linggo. Ano pong trabaho nyo, sir? Construction. Sa construction po. Okay. Bakit daw po ayaw ibigay yung 2 sweldo nyo? 2 linggo sweldo? Kasi sinasaaran lang kami, nasasahuran kami, katapos pagdating ng oras, hindi nagsasahod sa amin. Ito pong Vision Properties Development. Sino pong kausap nyo doon? Ito, sige. Upo sila. Ayan. Okay, sige. Paupuin natin sila. Alright. Ito pang isang kasama. Ayan. Sige, Nins. Ayan, marami pala sila. Kilino Lico, Edwin Consar, at saka si Freddy Sele et al. Sige, so 4 silang lahat na andito ngayon. Oo, biro mo, Idol. Freddy Celilos? Celesius. Sililios. Okay. 2 weeks pa lang hindi binibigay. Alam mo naman, Idol, sa construction. Sa construction kasi lingguhan. Oo, ang sweldo. lingguhan ng sweldo. Diba? Pero ito, 2 weeks silang hindi pinasweldo. At alam naman natin po, ito muna sa construction, yung pong mga pangangailangan nila, yung budget po nila, nakalaan na yan for the 1 whole week. Ina-expect na yan ng kanilang mga kamag-anakan, ng kanilang mga sa buhay. So yung iba, pag hindi nakapagsweldo agad-agad, nangungutang yan sa mga kapitbahay, di ba? Para sa pamasahe at sa mga pagkain at kung ano pa. Ito na, si Mr. Richard Roda. Magandang hapon po, Sir Richard. Sir Richard, Mr. Roda, magandang hapon po, sir. Sir, si Engineer, si Raffy Tulfo po, Engineer. Engineer, ito pong mga empleyado ninyo, mga construction worker, 2 weeks na po hindi napapasawaran. Baka po din, pakibigay na po yung sweldo. Sir? Ano po, sir, kahit din po ako, wala rin po akong sweldo sa may, yung week na, na sahur sana natin. Nagka-problema po kami dun sa may face time po namin, yung parang biometric time. Yung sa mukha po, itaharap yung mukha sa camera. Apo. So nasunod po, ang sinunod po kasi ng Vision, yung sa biometric nila. Tapos meron po akong DTR na pinapapirma sa tao everyday, pag pumasok, overtime. Hindi po nila hindi po nila sinunod, pero ni-receive po nila sa akin, nasa akin po yung copy ng receiving copy nun. Sige. Pero sir, hindi na dapat nila problema yun, sir, kung meron kayong upgrade sa system ninyo, kung ano pa man yan, nakapagbigay na ho ng serbisyo itong mga tao at weekly po yung sahod, 2 weeks na hindi sila napapasahod, gumawa kayo ng remedyo na magpaluwal muna kayo ng pera na mapasahuran po sila mabigay yung kanilang in-expect na salary na 2 weeks. Okay, sir? Opo, sir. Hindi po 2 weeks yun, sir. Ano lang po, bali, yung first week po 2 days, tapos yung second week po, 3.5 days. Sige.
Basta ibibigay nyo po. Pupunta ho sila dyan tomorrow. Pakiready na po yung check nila for magkano? 1 week? Bali po, 5.5 days po. 5.5 days. Sige, pakibigay na po yung 5.5 days. Okay, sir? Opo, ano ko po kay Technopat. O, sige, sir. Punta kayo sa kabilang booth para pag-usapan natin kasi lampas na tayo sa Opo, oras. sir. Sige. Salamat po. Okay, salamat po. Okay, si Nanay Christopher Min po, kasama niya si Mr. Ronnie Carrasco sa Christopher Minute susunod na. Ako po si Nina Taduran, Diyos Mapa. Rafi Tulfo po, mabuhay ng mga Pilipino. Sigurado na uurong ang iyong tapang, panigurado na